Ramil. Hindi ako sigurado na magandang ideya ito. Nakatayo si Cristina Santos sa harap ngang salamin sa kwarto at nagpapalit ng hikaw sa ikatlong beses ng gabing iyon. Nanginginig ang kanyang makamay, at hindi niya matanda ang maliit na sutilyang ang alahas. Siya isang punong inspektor ng NBI, na nakaranas ng daan-daang operasyon, arestado, at interogasyon. Sama pinakamasamang kriminal, ay kinakabahan ngayon tulad ng isang estudyante, bago ang pagsusulit. At ang dahilan ay isang simpleng hapunan lamang. Isang hapunan kasama ang nga magulang ng kanyang kasintahan. Cristina, tama na. Lumabas si Ramil sa pintuan, inayos ang ngamangas ng kanyang maputing polo. Matangkat, malapak ang balikat, may mayos na balbas at mga matang kayumanggina, noong nga unang buwan ng kanilang pakilala, ay tinawag niya sa sarili niyang isipan na parang pulot. Ordinaryong tao sila. Gusto nilang makilala ang babaeng kasamangang kanilang anak sa loob ng 2 taon. Ano naman ang masama ron? Lumapit siya sa kanya mula sa likod, malambot na inalis ang kanyang nga kamay, at siya na mismo ang nakabit ng hikaw. Ang kanyang madaliri ay dumampi sa kanyang tainga, at hindi niya napigilan ang bahagyang pag-ikas ng kanyang katawan. Ayan, maganda. Hinalikan niya siya sa ulo. Tumingin si Cristina sa kanyang refleksyon. Ang kanyang buhok makulay na kayumanggi, may itim ay mayos na nakatupi. Ang simpleng itim na bestida ay nagbibigay diin sa kanyang hugis. Isang manipis na kwintas na gawa sa perlas sa kanyang leg. Elegante, maingat. Ganyan dapat ang hitsura ngang sekretarya ngang isang maliit na law firm at iyon ang kanyang pinakukunwari sa loob ng 2 taon. Sekretarya. Halos natawa si Cristina. Kung nalalaman lamang ni Ramil na ang kanyang tahimik. Mapakumbabang Christie ay talagang si punong Inspektor Santos ng espesyal na pangkat laban sa korupsyon at panloloko sa gobyerno na may baril sa kanyang mesa sa opisina, at dose-dose ng nalutas na kasong nagsasangkot ng bilyon-bilyong piso. Ngunit hindi niya alam, at kung nasa kanya lamang ang pasya, hindi na siya malalaman kailanman. Ramil, hindi ordinaryo ang iyong nga magulang. Lumingon siya sa kanya. Ang iyong ama. Sigeng. Eduardo Montero, tagapagtatak ng Montero Holdings, isa sa pinakamalaking grupo ng korporasyon sa Maynila. Ang iyong ina ay miyembro ng lupon ng 3 charitable foundation at makaibigan sa kalahati ng elite ng lungsod. At ako, sa kanilang pagtingin isang batang babae na kumukuha ng kape para sa boss. Sa tingin mo, maayos ba nila ang ganitong partido para sa kanilang nag-iisang anak? Huminga ng malalim si Ramil. Pinapalaki mo ito. Ang papa ko ay ang pinaka-demokratik na tao sa lahat ng kilala ko. At, si mama. Paano naman si mama? Oh, si mama ay si mama. Sinusuri niya ang lahat. Ngunit malakas ka naman, Christie, kaya mo ito. Ngumiti siya, at sa ngiti na iyon, parehong nagbibigay sa kanyang yang init at pagkabalisa. Malakas. Kung nalalaman lamang niya, kung gaano. Nakilala sila ng aksidente, bagaman matagal nang tinanggal ni Cristina ang paniniwala sa mga aksidente. 2 taon na ang nakaraan, isang malamig na gabi noong Disyembre, bumabalik siya galing sa trabaho. Masama ang nangyari ng araw na iyon. Isang malaking kaso na kanyang inimbestigahan ng 6 na buwan ay bumagsak sa hukuman dahil sa proseswal na pagkakamali ng isang investigador. 6 na buwan ng trabaho walang saysay. Naglalakad si Cristina sa kalsada nang hindi siya nakakalam nege direksyon, at hindi niya napansin na napatpat na siya sa gitna nege daan. Hiyaw empreno, nakakabulak na liwanag ng headlight, at isang kamay na humila sa kanya pabalik sa bangketa. Nahulog siya, masakit na tumama ang kanyang tuhod sa semento. Dumaan ang sasakyan, nilagyan siyang tubig mula sa tubig ulan. Ayos ka ba? Yumukot sa kanya ang isang lalaki. Noon niya unang nakita ang mga matang iyon parang pulot, nag-alala, mainit. Oh. Salamat, nag-isip lang ako. Sinubukan niyang tumayo, ngunit nasunog ang tuhod niya sa sakit. Sandali, huwag mabilis na tumayo. Tinulungan niya siyang bumangon, hawak ang kanyang siko. Ihatid kita sa bahay o sa ospital, kung kailangan. Hindi, salamat. Ayos na ako, ngunit hindi siya ayos, at nakita niya iyon. Sige na, kapaman lang. Dun sa kanto may mabuting lugar. Mari kang magpainit, umupo, at pagkatapos ay magpasya ka. Sa kanyang boses walang anumang panliligaw o plastikan. Simpleng malasakit ng tao. At si Cristina, pagod, nanlalamig, na may sugatang tuhod at wasak na pag-asa, ay biglang pumayag. Ang kape ay naging 3 oras. Si Ramil ay naging isang kahangahangang kausap na kwento tungkol sa kanyang trabaho sa korporasyon na minana sa ama niya, nang walang kayabangan ngunit may bahagyang pagtatawa sa sarili. Alam mo, buong buhay ko ay nangangarap na maging veterinarian. Seryoso.
Ngunit sinabi ngang papa ko, Ramil, ang pagpapalaki ngang alagang hayop ay kaya ngang sinuman, ngunit ang pagtatayo ang negosyo ay para sa mapinili. Kaya ngayon, isang pinili na ako. Natawa si Christina sa unang pagkakataon sa loob ngang isang buwan, o marahil isang 6 na buwan. Nakpalitan sila ang numero. Pakaraan ng isang linggo ay tumawag siya. Pakaraan ng isang buwan ay nagsimula silang lumabas. Pakaraan ng 6 na buwan ay lumipat siya sa kanya. Ang tanong tungkol sa kanyang trabaho ay lumabas agad, natural na. Ano ang ginagawa mo? Tanong ni Ramil sa ikalawang date nila. At si Christina, nang walang kakakilig, ay sumagot. Sekretarya sa Agapay Legal Services. Mga papel, mga tawag, kape. Walang kagiliw-gili. Madali para sa kanya ang sinungaling. Masyadong madali. Sanay siya sa paghihimala infiltration, undercover work, interogasyon. Lahat iyon ay nangangailangan ng kakayahang magsalita ng walang katotohanan ng mapaniwalaan. At sa paglipas ng mga taon, ang kakayahang iyon ay naging pangalawang kalikasan niya. Minsan ay kinatatakutan niya ang kaginhawahan niya sa pagkukunwari. Parang nawala na ang hangganan sa pagitan ng tunay na kanya at ng maskang kanya. Maraming dahilan para itago ang kanyang posisyon. Una, seguridad. Ang isang punong inspektor na nagtatrabaho laban sa malalaking manloloko at makorupto ay target. Mas kaunti ang nakakalam, mas mabuti. Ikalawa, si Ramil. Ang kanyang mundo ay mundo ng pera, kontrata, at business deals. Ang salitang NBI o pulis ay nagtataas ang imahe ng gapaksisiyasat at abala. Paano siya tutugon sa katotohanang nagbabahagi siya ngang higaan sa isang taong ang trabaho ay makulong ngang katulad ng kanyang nakasosyo sa negosyo? Ikatlo at ito ay namin lamang ni Christina sa kanyang sarili gusto niyang maging ordinaryo. Sa tabi ni Ramil, siya ay si Christy lamang. Hindi si punong Inspektor Santos na may bakal na tingin at reputasyon bilang mabangis na asong gubat kundi isang babay. Malambot, nagmamahal. Bahagyang nalilito ang babay na sana siya ay najing kung ang buhay ay najing iba ang takbo. Ngunit kanito ang takbo ng buhay. Lumaki si Christina sa isang maliit na bayan sa Laguna, sa pamilyang isang pulis. Ang kanyang ama, si Andres Santos, ay isa sa mataong tinatawag na huling tapat na pulis. Naniniwala siya sa batas ng buo, tulad ng pananampalataya ng iba sa Diyos. Para sa kanya, ang uniforme ay hindi lamang damit, simbolo itong kaayusan, katarungan, at pangangalaga sa mahihina. Christy. Lagi niyang sinasabi sa kanyang maliit na anak habang tinatahak ang ngakal sa danging bayan, tandaan mo ito. Ang malakas na tao ay hindi ang kumakagat, kundi ang nagpoprotekta. Naalala niya iyon. Ang kanyang ina, si Nena, isang tahimik na babae na may mabait na manggamata, ay nagtatrabaho bilang nurse sa lokal na health center. Mapakumabang pamumuhay sapat para hindi magutom, ngunit iyon lang. Si Christina ay nagsuot nga damit na tinatabas kanyang ina, pumunta sa ordinaryong paralan, kung saan tinutukso siya nga kaklase na anak pulis. Hindi siya nasaktan, ipinakmalaki niya ito. Nagbago ang lahat noong 14 taong gulang si Christina. Nag-imbestiga ang kanyang amangang isang kaso ang ilegal na pagtotroso. Natuklasan niya ang isang lokal na negosyante na may koneksyon sa munisipal na administrasyon. Inialok sa kanya ang pera, tumanggi siya. Pinagbonto siya, hindi siya natakot. Sumulat siyang ulat, tinipon ang maebidensya, at ipinadala sa probinsya. Pagkaraan ng isang linggo, natakpuan siya sa tabi ng daan. Opisyal na bersyon. May lasing na driver na tumakas pagkatapos ng aksidente. Hindi nahanap ang salarin. Hindi naniwala ang ina ni Christina sa aksidente. Tahimik siyang umiyak tuwing gabi, nang akala niya ay natutulog ang kanyang anak. Ngunit hindi natutulog si Christina. Nahiga siya sa dilim ng tuyong nga mata at nangako sa kanyang sarili. Pagkatapos ng high school, pumasok siya sa Philippine National Police Academy. Sinubukan ng kanyang ina na hadlangan siya. Christy, huwag na iyan. Nawala na ang papa mo. Ayoko ring mawala ka. Ngunit si Christina ay walang tigil. Nay, kaya nga may dapat gumawang ang ginagawa ng tatay. Tahimik na kinuha ang kanyang ina ang kanyang bag at inayos ang kanyang nagamit. Binago ang akademya si Christina. Naging isang magaling na estudyante siya, determinado at matigas na walang katulad. Itinuturo ang kanyang guro ang kanyang analytical na isipan at kalmadong paraan. Tinawag siyang kanyang makaklase sa likod niya na lobo dahil sa apelido at dahil sa ugali. Nag-graduate siya ng may karangalan, na atasan sa espesyal na pangkat laban sa korupsyon at panloloko sa gobyerno, at ilang taon pa lamang ay naging punong inspektor na siya.
Bawat nalutas na kaso ay inialay, niya sa kanyang ama sa kanyang isipan ngunit unti-unti, isang bagay ay nagsimulang magbago. Hindi kaagad, hindi biglaan, kundi dahan-dahan, tulad ng kalawang na kinakain ng bakal. Nagsimula siyang mapansin ang mga bagay na dati niyang pinipiling hindi tingnan. Paano ang makasong maingat niyang ini handa ay bumabagsak sa hukuman? Paano ang akusadong halatang may kasalanan ay lumalabas na malaya dahil sa magagandang abogado at proseswal na paglabak? Paano ang kanyang sariling manakatataas ay tumatawag minsan at humihiling na huwag siyang masyadong masipag sa ilang nga partikular na pangalan? Paano ang sistema na kanyang inialay ang kanyang buhay ay lumilitaw na hindi kalasag, kundi makinarya? Isang makinarya na nagpoprotekta hindi sa matao, kundi sa kanyang sarili. Tinutulak niya palayo ang mainiisip na ito, sinasabi sa sarili niya na ganito ang buhay, na hindi perpekto ang sistema ngunit mas masama kung wala ito, na kailangan lang siyang magtrabaho ng tapat, tulad ng kanyang ama. Ngunit kumapit na ang duda at kumaymula sa loob. Ang Olympiaskay Restaurant ay nasa huling palapag ng isang 30 palapag na gusali sa gitna ng Makati. Panoramic nam ga bintana, mahinang gilaw, velvet nam ga kurtina, atem ga waiter na nakaswatan na perpektong ga may ga suite. Nakaranas na si Christina nga mamahaling lugar sa trabaho, sa mga operasyonal na pagpupulong, sa mga arestasyon. Ngunit nun ay nasa pagganap siya ngang tungkulin, may armas et i. Ngayon siya ay si Christy lamang at dahil doon ay pakiramdam niya ay hubat siya. Kumpiyansang inakay siya ni Ramil sa pagitan ng mga mesa patungo sa isang pribadong silid sa likod ng sala. Naghihintay na ang nga magulang. Huwag mag-alala, maayos ang lahat. Kinurot niya ang kanyang kamay. Sumagot siya ng mahina at sa isipan ay inutusan ang kanyang sarili, sige na, Santos. Nainterogahan mo na ang mag-CEO nang hindi kumukurap. Kaya mo bang harapin ang dalawang retirado? Sinalubong sila ang silit ng malambot na liwanag at amoy ng nga sariwang bulaklak. Sa bilog na mesa para sa apat, nakaupo ang isang babae. Sa pakakita sa kanya, hindi sinadya ni Christina na tumuwid ang kanyang likod. Ang kaigno. Melissa Montero ay tiyak na katulad ng kanyang inaasahan. Payat, maayos. May perpektong bilugan na buhok na kulay abo at mukha na halos walang marka ng panahon malamang sa tulong ng magagandang dermatologist. Nakasuot siyang damit na kulay emerald, may mga alahas na diamante sa lik at tainga na, sa tingin pa lamang, ay mas mahal kaysa isang taong sweldong punong inspektor. Tinanaw ni Melissa ang napapasok. Una ang anak mainit, maternal na ngiti. Pagkatapos si Christina. At kaagad nagbago ang ngiti naging mapakaya, malami, tulad ng scalpel ng isang siruhano. Mama, ito si Christina. Inilayo siya ni Ramil sa mesa. Magandang gabi, Ginang Montero. Iniabot ni Christina ang kamay. Ang pakikiramay ang babae ay mahina, halos mapaghamak. Bahagya lang dumampi ang daliri sa palat, at agad nahawi. Magandang gabi. Christina. Maupo kayo. Naantalasign. Eduardo may business call siya. Ngunit darating na siya. Maupo na tayo. Naupo sila si Ramil sa kaliwa ni Christina, si Melissa sa tapat. Hindi maginhawang ayos ng upuan. Direkta ang tingin ng ina sa kanya, at walang lugar na matakbuhan sa x-ray na titik na iyon. Nahatid ang waiter ng menu. Masigasik na nagsimulang magrekomenda ga pakain si Ramil. Nakikinig si Melissa sa anak, ngunit ang kanyang nga mata ay nakakapit kay Christina. Pinag-aralan, tinitimbang at malinaw na nakukuha ang mga resultang hindi siya nasiyahan. Kaya, Christina, hinintay ni Melissa ang pagtaboy na waiter at inilapag ang kanyang mga kamay sa mesa. Napansin ni Christina. Klasikong postura nege dominasyon. Halatang ipinipinta ang kontrol. Nakwento si Ramil tungkol sa inyo medyo kaunti lang. Sekretarya raw kayo? Oh. Sa isang law firm. Law firm. Kay cute naman. Ngumiti si Melissa. Perpekto ang ngiti teknikal ngunit ganap na walang laman. Matagal na kayong sekretarya? Ilang taon na? Naintindihan. At ano ang inyong pinag-aralan, kung maari kong itanong? Abogasya. Abogasya. Bahagya itinangkat ng kilay ni Melissa. At ngayon ay sekretarya. Di masyadong naging maswerte sa karera? Ano? Mama babalas sa tono ni Ramil. Ano, anak? Nagtatanong lang naman ako. Hindi ba maring malaman ang tungkol sa taong kasamang aking nag-isang anak? O lihim na impormasyon iyon? Natawa si Melissa sa sarili niyang biro. Kahit kilay ay hindi kumibo si Christina kahit na ang salitang lihim ay tumama sa kanyang loop. Hindi maswerte, mahinahon niyang sumagot. Mahirap ang merkado ng trabaho. Iyon ang karaniwang sinasabi ng mga taong hindi masyadong nagsisikap. Uminom ngang konti si Melissa mula sa kanyang basong may tubig.
naniniwala kasi ako na ang determinadong tao ay magtatagumpay sa kahit anong kalagayan. Ang aking Ramil, halimbawa sa edad na 30 ay namuno na siyang korporasyong may bilyon-bilyong piso sa kita. Mama, tama na mas matigas na sinabi ni Ramil. Bahagia niyang dinampian ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Kaya ko ito. Si Ramil ay napakatalino, mahinahon na sinabi ni Christina. Mapalat, akong makasama ang ganitong tao. Mapalat totoo iyon. Bahagia yumukot pasulong si Melissa. Sabihin nga ninyo, Christina mula sa probinsya kayo, ano? Pakiramdam ko ay may bahagia akong maririnig sa inyong diin. Walang diin. Alam ngang dalawa nilang iyon. Ito ay suntok na puro layon. Lumaki ako sa isang maliit na bayan, kumpirma ni Christina. Pulis ang aking ama, nurse ang aking ina. Diyos ko, pulis. Umurong si Melissa sa upuan, parang narinig niya ang isang bagay na kasabay na nakakaalif at kaawa-awa. Bueno, kanya-kanyang tadhana ang bawat isa. Naramdaman ni Christina ang pagkapit ng isang bagay sa loob niya tulad ng pagkahigpit ng isang lubid. Kilala niya ang ganitong uringang tao. Mga babaeng naniniwala na ang yaman ay nagbibigay ngang karapatang manghamak, na ang kapal ngang pitaka ay nagtatakda ngang halaga ngang isang tao. Si Melissa ay hindi masama. Bulak siya nilugmok ng sariling katayuan hanggang hindi na siya makakita ngang anumang bagay sa labas nito. Sa ibang sitwasyon, tatayo na si Christina at Alice. Ngunit nandito si Ramil, at para sa kanya ay nagtitiis siya. At alam ninyo kung ano ang nagpapagulat sa akin? Tila nagpasya si Melissa na tapos na ang pag-init at oras na para sa pangunahing programa. Ang aking anak ay maaring pumiling ang kahit sinong babae mula sa kahit anong pamilya may edukasyon, may katayuan, may kinabukasan. Ang anak ni Cristino Chua, naalala mo, Ramil. Napakagandang babae, graduated sa Ateneo de Manila University Law School. O si Anika Villanueva Doctor of Economics, sa pagkakataon. At sa halip, nagdadala siya nge. Nagpatigil siya at tinignan si Christina mula ulo hanggang paa. Sekretarya. Ang katahimikang sumunod sa masalitang iyon ay nakabibingi. Namutla si Ramil. Nakita ni Christina kung paano kumikilos ang mga kalamnan sa kanyang panga, kung paano siya huminga ng malalim handa nang sabihin sa kanyang ina ang lahat ng iniisip niya ngunit hindi na siya nakaabot. Bumukas ang pintuan ng silid at pumasok ang isang lalaki matangkad, matibay, may makapal na itim na buhok na halos hindi pa hinipong ang uban, at malinaw, matalim na tingin. Si Geng Eduardo Montero ay mukhang mas bata kaysa sa kanyang 60 taon. Lumakat siya ng may kumpiyansang taong sanay na sumusupil ang lahat sa kanyang daan. Paumanhin sa pagkaantala. Hindi maintindihan nga Japanese ang pagkakaiba ng time zone. Niyakap niya ang anak, hinalikan sa pisngi ang asawa at pagkatapos ay lumingon kay Christina. Nakita ang kanilang nga mata, at isang bagay ang nangyari na agad na nanalamig si Christina. Natigilan si Eduardo. Literal na naging bato sa kanyang kinatatayuan. Ang ngiting bitbit niya sa muha bilang panlipunang maskara ay nawala. Sa lugar nito ay lumantat ang isang ekspresyon na, sa taon ng kanyang serbisyo, natutunan niyang kilalaing walang pagkakamali. Pagkagulat. Pagkamangha. Pagkilala. 3 segundo, marahil 4. Ngunit ang mas segundong, iyon ay naging walang hanggan para kay Christina. Nakita niya kung paano lumawak ang nga mata ni Eduardo, kung paano nagpoproseso ngang impormasyon ang kanyang utak, kung paano nagsasama-sama ang nga piraso ngang puzzle. Isang mukha na hindi niya malilimutan nakita sa isang ganap na hindi inaasahang sitwasyon. Pagkatapos, ginawa ni Eduardo ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Nilunok niya ang kanyang lawe, at dahan-dahan sa kanyang mukha ay lumitaw ang isang ganap na ibang ngiti. Hindi panlipunan, hindi magalang malalim. Nagugulat, nagpapasalamat. Lumapit siya kay Christina, hawak ang kanyang kamay sa 2 kamay at hinigpit ito. Hindi kinampayan hinigpit, matibay, parang sa isang ama. Christina, sinabi niya, at nanginig ang kanyang boses. Christina Andres Santos, nagulat na tumingin si Ramil sa kanyang ama. Natigilan si Melissa na hawak ang basong ilapit sa kanyang labi. At si Christina ay nakatayo, nararamdaman ang lupa na lumulas sa ilalim ng kanyang paa. Alam niya iyon. Naalala niya. At ngayon, sa marangyaing restaurang ito, sa harap ng kanyang asawa at anak, hawak niya ang kanyang kamay at tumingin siya sa kanya na parang nakita niya ang isang anghel. Makakilala kayo? Maingat na tanong ni Ramil. Dahan-dahang binitawan ni Eduardo ang kamay ni Christina, ngunit hindi ibinaling ang tingin. Maupo tayo, sabi niya at iyon ay tumunog hindi bilang mungkahi, kundi bilang utos. Naupo sila. Si Eduardo sa tabi ng kanyang asawa, sa tapat ni Christina.
Salup ngang ilang segundo ay tahimik siya, tila naghahanap ngang nga salita. Pagkatapos ay lumingon sa kanyang asawa at anak, 3 taon na ang nakaraan, sinimulan niya, at hindi karaniwang tahimik ang kanyang boses. Dinukot ako. Nagulat si Melissa. Lalo pang namutla si Ramil. Nanatiling walang galaw si Christina, nararamdaman ang tibok ng kanyang puso sa kanyang noo. Alam ninyo ang kwentong ito, alam ninyo ang opisyal na bersyon na natakpuan ako, na nagsagawang operasyon ang pulis, na mayos ang lahat ngunit hindi ninyo alam ang nga detalye. Hindi ko kailanman ikinuwento ang maka ito. Nagpatigil siya. Inisip nila ako sa silong ng isang bahay sa labas ng lungsod ng 4 na araw, walang pagkain, halos walang tubig. Gusto nilang pirmahan ko ang nga dokumentong maglilipat ng kontrol ng korporasyon. Tumanggi ako. Hinikayat nila ako. Inadlaw ni Eduardo ang kanyang kaliwang pulso. Alam ni Christina sa ilalim ng manggas ng polo, mayroon pa ring mapaklat. Sa ika-5 araw, sinabi nila sa akin na tapos na ang kanilang pasensya na kung hindi ako pumirma bago mag-umaga, hindi na ako makakita en umaga. At naniwala ako, siya isipang ko ay nagpaalam na ako sa inyo. Biglang huminga ang kanyang boses. Namutla si Melissa at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. At pagkatapos, 4:00 ng umaga, narinig ko ang ingay, maasigaw, maaputok ng baril. At pagkaraan ng ilang minuto, bumukas ang pintuan ng silong at nakita ko ang matao sa uniforme at sa una nila, nakatayo ang isang babay. Tumingin si Eduardo ng diretso kay Christina. Nakatayo siya sa bulletproof vest na may baril sa kamay. Bata. Determinado, may ganap na yelong mga mata. Lumapit siya sa akin, lumuhod, at sinabi, "Ginang Eduardo, ligtas na kayo. Ako si Punong Inspektor Santos. Ilalabas namin kayo." At inilabas niya ako. Naging tahimik ang silit na pakahimik, na maririnig ang pagingay ng kubyertos sa labas ng bulwagan. Dahan-dahang lumingon si Ramil kay Christina. "Punong Inspektor," bulong niya. Tagapagulat ang kanyang muka. Tahimik si Christina. Hindi niya alam ang sasabihin. Ang lahat ng mga salitang inihanda niya para sa iba't ibang sitwasyon ang mga pagpapaliwanag, dahilan, at dahilan biglang naging walang saysay. Lumingon si Melissa mula sa asawa patungo kay Christina at pabalik. Gumalaw ang alahas na diamante. Siya, ang sekretarya ay isang punong inspektor ng NBI? Oh, simpleng sagot ni Eduardo. Ang babaeng ito ay naglagay ng kanyang buhay sa panganib para iligtas ang akin. Siya mismo ang nanguna sa operasyon. Siya ang unang pumasok sa bahay na iyon. At kung wala siya, hindi na niya tinatapos. Dahan-dahang ibinaba ni Melissa ang basong nasa kamay niya. Ang kanyang kamay ay halatang nanginginig. Nakita ni Christina kung paano nangyayari ang isang tektonikal na pagbabago sa mukha ng mayabang. Mapagmataas na babaeng ito paano gumuguho at nagtatayo muli ang nga panlup na istruktura parang papalayo ang panlalait bago ang isang bagay na mas makapangyarihan. Pasasalamat, kamalayan na ang tao na kanyang nilibak lamang ay nagligtas ng buhay ng kanyang asawa. Christina sinimulan ni Melissa, at ang kanyang boses ay tumunog ng ganap na naiba. Mas tahimik, mas malambot, mas naliligaw. Hindi ko alam. Paumanhin. Siyempre hindi ninyo alam, mahinahon na sumagot ni Christina. At hindi ninyo dapat malaman. Nakaupo si Ramil, nakasandal sa upuan, tinitingnan ang kanyang asawa, ang kanyang ama, ang kanyang ina sinusubukang unawain ang narinig. Sa kanyang mukha ay nakpapalitan ng ekspresyon. Gulat. Pag-alala, kawalan ng tiwala. At isang bagay na halos hindi mapapansin isang bahagyang, halos di maramdam na pagmamalaki. Sa wakas ay tahimik niyang sinabi. Punong inspektor na patigil siya. 2 taon. 2 taon ay sinabihan mo ako na sekretarya ka. Ramil sinimulan ni Christina. Hindi, itinangkat niya ang kamay niya. Hindi rito. Hindi ngayon. Tumigil siya at tumingin sa menu, kahit hindi siya nakakakita ng anumang linya. Ang hapunan ay lumipas sa isang kakaibang, mahirap na kapaligiran. Si Eduardo ang tanging tao na, tila, ganap na komportable na kwento kay Christina tungkol sa magawain ng korporasyon, nagtanong tungkol sa kanyang trabaho, nang maingat, nang hindi hinahawakan ang madetaling hindi niya may salaysay sa harap ng mga estranyo. Si Melissa ay hindi karaniwang tahimik, halos hindi siya kumain, maraming uminom ng tubig, at paminsan-minsan ay ibinaling ang kanyang tingin kay Christina punong komplikadong halongang kahihiyan at pagkamangha. Tahimik si Ramil. Kilala ni Christina ang ganitong klaseng katahimikan. Ang kanyang katahimikan ay tulad ng madilim na tubig, ang ibabaw ay kalmado, ngunit sa loob ay punong agos. Hindi siya nagagalit, hindi nagdadamdam, pinoproseso niya.
Isang taong mahal niya sa loob ng 2 taon ay lumabas na ganap na iba sa kanyang inaakala at kailangan niyang muling itayo ang lahat ng kanyang pag-unawa sa mundo. Nang lumabas sila sa restauran, pinigilan ni Eduardo si Cristina habang naglakat ang kanyang anak papunta sa sasakyan. Cristina Andres Santos, mahinang sinabi niya. Paumanhin sa asawa ko hindi siya masamang tao, basta hindi lamang siya nakaalam. Wala akong dapat ipagpatawad sa kanya. Pinoprotektahan niya ang kanyang anak. Naintindihan ko iyon. Isang kahangahangang babay kayo. Umiling siya. Araw-araw ay naalala ko ang ginawa ninyo para sa akin. Araw-araw. Matagal na akong gustong hanapin kayo, personal na magpasalamat, bilang isang tao sa kapwa-tao. Ngunit tumanggi kayo sa lahat ng parangal, sa publisidad. Trabaho ko yung nag. Eduardo. Hindi. Higit pa iyon sa trabaho at alam ninyo iyon. Nagpatigil siya at nagdagdag. Huwag masyadong husgahan si Ramil. Mahirap ngayon para sa kanya. Ngunit mabuting bata siya madadaanan niya ito. Tumango si Cristina. Alam ko. At isang bagay pa. Binaba ni Eduardo ang kanyang boses. 3 taon na ang nakaraan, matapos akong palayain, sinubukan kong alamin kung sino ang nasa likod ng pagkidnap sa akin. Opisyal na isinara ang kaso. Nakulong ang mga nag-execute. Ngunit hindi nahanap ang mastermind. Nagsagawa ako ng sariling investigasyon, at may dahilan akong maniwala na ang aking dating kasosyo sa negosyo, si Edgar Casas, ang nasa likod ng lahat. Nagulat si Cristina. Kilala niya ang pangalan ni Casas. Napakahusay na kilala. Sigurado kayo? Halos sigurado. Ngunit wala akong ebidensyang tinatanggap ng hukuman. Hindi pa ngayon. Tumingin siya ng diretso sa kanyang nga mata. Mag-ingat kayo, Cristina Andres. Si Casas ay mapanganib na tao, at kung malaman niya na kayo ay malapit sa aming pamilya. Dumating na ang sasakyan ni Ramil. Ang biyahe pauwi ay lumipas sa katahimikan. Nagmamaneho si Ramil, nakatitingin ng diretso sa harapan. Nakaupo si Cristina sa tabi niya at tumingin sa labas ng bintana sa mga liwanag na dumadaan ng gabi. Sa kanyang ulo ay umikot ang isang tanong. Ano ngayon? Pumasok sila sa apartment. Inalis ni Ramil ang kanyang blazer, itinaya ang susi sa maliit na mesa sa may pintuan, at lumakat patungo sa kusina. Narinig ni Cristina kung paano siya nagbubuhos ang tubig, paano nagbubukas at nagsasara ang pinto ang aparador. Inalis niya ang kanyang sapatos, isinabit ang kanyang diaket, at sumunod. Nakatayo si Ramil, nakasandal sa mesang kusina na may basong tubig sa kamay. Sinabi niya, hindi siya tumingin. 2 taon ay nagsinungaling ka sa akin, Cristina. Ramil, hintayin. Hindi, hayaan mo akong magsalita. Ibinaba niya ang baso. Dinala kita sa mga magulang ko. Inalisin ka ng aking ina, at ako, tulad ng isang tanga, ay nagtatanggol ng aking sekretarya. At pagkatapos ay lumalabas na ang aking sekretarya, ay isang punong inspektor ng BI na nagligtas ng buhay ng aking ama. Cristina, alam mo ba kung paano ako nakakaramdam ngayon? Alam ko, sumiksik siya sa doorframe. Ipinakanulo? Hindi. Pakiramdam ko ay tanga ako. 2 taon na nakatira ako kasama ang isang taong hindi ko kilala. Akala ko ay kilala na kita bawat katangian, bawat ugali. At naging pala nakilala ko lang ang maskara. Hindi iyon maskara. Ano nga ba ito? Sa wakas ay tumingin siya sa kanya. Sa kanyang mamata ay napakaraming sakit na nahirapan si Cristina na huminga. Sino ka ba? Cristina. Sekretarya na mahilig makluto at manood ng makapalabas tuwing gabi? O punong inspektor na may baril na sumasakay sa mga bahay at umaresto ang kriminal? 2 ako. Nanginig ang kanyang boses. Ramil. Hindi ako nagganap ng papel. Lahat ng tita mo ang aking pagmamahal sa iyo, ang aming magabi, ang aming nga pag-usap toto lahat iyon. Ang isang bagay na nagtago lamang ay ang aking titulo. Isang bagay, Cristina, hindi iyon maliit. Iyon ang pundasyon. Itinayo mo ang ating relasyon sa sinungaling. Itinayo ko ito sa takot. Ang nasalita ay lumabas na mismo, at kinagat niya ang kanyang labi. Sa takot? Ulit ni Ramil. Sa takot na mawala ka. Ibinaba niya ang kanyang mga mata. Nang makilala namin isa't isa, ako ay nag-isa ganap na nag-isa. Walang pamilya sa malapit, walang malapit na mga kaibigan trabaho lang. At bigla kang lumitaw mainit, buhay, Totu. Tinitingnan mo ako tulad ng ang pinakamahalagang tao sa iyong buhay. At naisip ko kung malaman niya na pulis ako, tataka siya dahil walang gustong mabuhay kasama ang isang pulis, dahil ang pulis ay panganib, araw at gabing shift, mga kaway na nahiganti. At natakot ako.
Sa unang pagkakataon sa aking buhay talagang natakot. Naramdaman niyang sumusuop ang maluha sa kanyang mamata, at galitan ang kanyang sarili. Hindi umiyak ang Santos. Ang punong Inspektor Santos ay hindi umiyak. Matagal na tahimik si Ramil, pagkatapos ay lumakad siya patungo sa bintana at tumingin sa gabi. Kailangan kong mag-isip, sa wakas ay mahinang sinabi niya. Hindi ko may proseso ngayon ang lahat ng ito. Bigyan mo akong panahon. Gaano katagal? Hindi ko alam. Bigyan mo lang akong panahon. Tumango si Christina, kahit hindi siya nakakakita. Lumingon siya at pumunta sa kwarto. Nahiga siya sa kama nang hindi nahuhubad ng damit at tumingin sa kisame. Mula sa kusina ay maririnig ang ngayapak. Naglibot si Ramil mula sa isang sulok patungo sa isa tulad ng hayop sa loob ng kulungan. Alam niya na hindi magiging madali ito. Alam niya mula pa nung una, nang unang nagsinungaling siya. Ang kasinungalingan ay tulad ng bolang niebe nagsisimula sa isang maliit na inosen na hindi totoo, at nagtatapos sa isang avalanche na inilibing ang lahat sa daan nito. Sarili mo ang may kasalanan, Santos, bulos niya sa dilim. Ikaw ang may kasalanan. Hindi nagdala ang kaluwagan ang umaga. Maaga umalis si Ramil sa trabaho nang walang paalam. Sa mesang kusina ay naiwan ang nalamig na kape sa kanyang paboritong tasa, tanda na siya ay nagsimula pa at kaya lang niya napabayaan iyon. Ibinuhos ni Christina ang kape sa lababo, hinugasan ang tasa, at inilagay sa drainage rack. Ang automatiko, pamilyar na kilos. Gaano nakarami sa kanilang buhay ngang makasama ang naging automatiko at pamilyar. Nahanda siya at pumunta sa trabaho, ang tunay niyang trabaho, hindi sa haka-haka lang na agapay legal services, kundi sa tanggapan ng NBI, kung saan naghihintay sa kanya ang opisina na may platsar na punong Inspektor Santos sa pinto, isang bunton MMEGA kaso na hindi pa natitingnan, at isang tasa na may inskripsyon na pinakamahusay na investigador. Ibinigay ang isang nasasakupan niya sa kanyang kaarawan, nalito sa petsa ang holiday. Uy, boss, bakit ganyan ang mukha mo? Si Tamara Dachuno, kapitan, ang kanyang kanang kamay at nag-iisang kaibigan, ay hinarangan si Christina sa koridor. Maikli? May maikling buhok? May matalim na piski at mapanikang berdang magamata. Nagmukhang si Tamara tulad ng isang batang prinsipyo, ngunit sa likod ng hitsura na iyon ay nagtatago ang isa sa pinakamahusay na analis sa kagawaran. Hapunan kasama ang mga magulang, maikli na sagot ni Christina. Oh, Tamara. Lahat ay masama, mas masama pa sama-sama. Ang gama niya ay si Eduardo Montero. Natihilan si Tamara. Yaong parehong Montero na aming. Iyon. At nakilala niya ako sa harap ng lahat. Sumipol si Tamara. Grabe naman yan. Napaka-twist na kwento. Pumasok sila sa opisina ni Christina. Bumagsak si Tamara sa upuan sa tapat at itinayo ang isang binti sa isa pang binti. Ano ngayon? Alam ni Ramil. Alam niya. Tahimik. Nag-isip siya, kahit hindi niya sigaw. Magandang bagay iyon. Christy, hindi ito biro. 2 taon ng pagtatago, naiintindihan mo ba? 2 taon na tinitingnan ko siya sa mata at nagsisinungaling. Hindi ka nagsisinungaling, nagtataho ka. Iba iyong. Para sa kanya, hindi. Tahimik si Tamara, pagkatapos ay umukot siya pasulong. Pakinggan mo, kilala kita ng 12 taon. Ikaw ang pinakatapat na tao sa lahat ng nakilala ko. Hindi ka nagtago dahil sa kasakiman o masamang layunin. Nagprotekta ka sa iyong sarili at sa kanya. Bigyan mo siya ng panahon. Kung mahal ka niya, maintindihan niya. Gusto ni Christina na sumagot, ngunit nagtunog ang panglob na telepono sa mesa. Kinuha niya ito. Santos. Christina Andres Santos, pasok ka sa akin. Mabigat ang kaso. Ang boses ni punong inspektor na si Chol. Gripon ay tuyot at formal. Ngayon na. Si Col. Gripon mataba, may kulay abong bigote at mukhang buldong ay nakaupo sa mesa na napapalibutan ng mga folder. Nang pumasok si Christina, itinudla niya ang upuan. Umupo, seryosong bagay ito. Ibinuhos niya ang isang makapal na folder sa harap niya. Casos. Naramdaman ni Christina ang kilabot sa kanyang likod. Edgar Casas, siya mismo. 2 buwan na ang nakaraan, nakatanggap kami ng impormasyon na si Casas, sa pamamagitan ng isang network ng Madumi Corporation, ay nagdadala ng pera mula sa makontratang panggobyerno. Ang mahalaga ay napakalaki, bilyon-bilyon ang pinag-usapan. Ang pera na inilaan para sa pagtatayo ng panlipunang pabahay ay napupunta sa mga offshore account. Ang karaniwang scam niya. Ngunit lumaki ang mga sukat, at batay sa mga datos,
hindi siya nagtatrabaho ng mag-isa. May tao sa administrasyon na nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Kailangan nating malaman kung sino. Tumingin si Ko. Gripon sa kanya mula sa ilalim ng kanyang makapal na kilay. Ibinibigay ko sa inyo ang kaso, Cristina Andres Santos ganap na autoridad. Ngunit tahimik lang. Si Chasas ay maimpluwensyang figura, at kung malaman niyang humuhukay tayo, mawawala ang lahat ng dulo ang lubid sa tubig. Kinuha ni Cristina ang folder. Naintindihan. At isang bagay pa. Binaba ni Chol. Gripon ang kanyang boses. May tumawag sa akin mula sa taas, hinilingan akong huwag masyadong masipak pagdating kay Chasas. Sino ang tumawag? Walang kaugnayan kung sino. Importante ay tumawag sila at sinabi ko sa kanila ang aking salobin. Ngunit nangangahulugan iyon na may marehasya, seryosong rehas. Mag-ingat kayo. Tumango si Cristina at lumabas sa opisina. Ang folder sa kanyang nga kamay ay parang mas mabigat kaysa dati. Si Chasas ang taong, malamang, nasa likod ng pagkidnap kay Eduardo Montero. At ngayon ay iniimbestiga niya siya. Kung ang tadhana ay mayroon, ay may malungkot na sense of humor ito. Bumalik sa kanyang opisina, binuksan ni Cristina ang folder at inilubok ang sarili sa mga dokumento. Ang scam ni Chasas ay kaaya-ayang mapaglilinlang sa kanyang kasukalan. Ang makontratang panggobyerno para sa pagtatayo ng panlipunang pabahay ay napanalunan ng mga korporasyong formal na walang kaugnayan sa kanya. Ngunit sa pamamagitan ng isang chain ng mga shareholders, legal entity, at offshore account, lahat ay humantong sa isang tao. Ang pera ay inilaan para sa konstruksyon malalaking halaga, ngunit ang itinayo ay mas mura kaysa sa budget gamit ang ma-defective na materyales o hindi na itinayo ang lahat. Kinuha ni Chasas ang pakakaiba. Ang magusaling itinayo ng kanyang mga korporasyon ay nagsimulang matunaw pakaraan ng ilang taon. Mga bitak sa fatsade, tumagas na bubong, mga dingding na yelo. Nagreklamo ang mga tao. Ngunit ang manareklamo ay nalunod sa bureaucratic na putikan. Tamara, tignan ito. Tinawag niya si Tamara at inilatag ang mga dokumentong sa harap niya. Dito ang 3 kontrata sa nakalipas na taon. Lahat ay nanalong isang korporasyon na tinatawag na Greenland Construction. Ang opisyal na direktor ay isang tao na si Virgilio de la Paz, isang pensyonado, dating janitor. Poketru na korporasyon ni Casas. Klasiko. Yumuko si Tamara sa mapapal. At ito ay kawili-wili. Nakikita mo ba? Ang kontrata ay pinirmahan sa panig ng administrasyon ng deputy head para sa construction na si Valentin Antigo. Antigo. Nakukunot no si Cristina. Pamilyar ang pangalan. Dapat. Ang kanyang anak na lalaki ay kasal sa pamangkin ni Casas. At ayan ang koneksyon. Nagtatrabaho sila hanggang hating gabi. Nakalimutan ni Cristina ang oras, si Ramil, ang lahat. Nang sa wakas ay tumingin siya sa orasan, hating gabi na. Ang kanyang telepono ay nagpapakitang 3 missed call mula kay Ramil at isang mensahe, "Nasaan ka?" "Nag-aalala lang ako." Tinpa niya bilang sagot. "Naantala siya trabaho? Malapit na akong umuwi?" At kaagad ay napagtanto ang taos pusyong giron. Kahit ngayon. Kahit ang katotohanan ay lumabas na, automatiko pa rin na hindi niya tinukoy kung aling trabaho. Sa daan pawi, sa halos walang sakay na gabi na jeep, nag-iisip si Cristina hindi tungkol sa kaso, hindi tungkol kay Chasas kundi tungkol sa iba. Tungkol sa nakita niya sa mga dokumentong iyon, tungkol sa mandaong naghihintay nga mga apartmen sa loob ng taon, nakatayo sa mga pila, nagtitipon nga mga papeles, naghahanap ng subsidi at sa huli, ay nakatanggap ng tirahan na gumuguho sa kanilang namana. At tungkol sa mga opisyal si Antigo, na pumirma nga kontrata, na alam niyang ang pera ay mapupunta sa bulsa ni Chasas at tungkol sa sistema na nagpapahintulot sa lahat ng ito na mangyari. Tungkol sa tawag mula sa itaas kay Chol. Gripon huwag masyadong masipag. Nangangahulugang may interes ang isang tao sa itaas na magpatuloy si Chasas sa pagnanakaw. Isang tao na may kapangyarihang tumawag sa pinunungang, kagawaran at magbigay ng mga tagubilin. At ang taong ito ay bahagiing sistema, ang parehong sistema na pinaglilingkuran niya, ang sistema na pinaniwalaan ng kanyang ama. Ang sistema na hindi nagprotekta sa kanya. Tinaplan ang jeep sa isang butas, at nagising si Cristina mula sa kanyang nga iniisip. Nakita niya ang kanyang hinto sa harapan. Lumabas siya sa ulan nang hindi binubuksan ang payong, at mabilis na naglakad patungo sa bahay. Hindi natutulog si Ramil. Nakaupo siya sa sala sa sofa. Sa harap niya ay isang laptop na may matalahanayan, ngunit maliwanag na matagal na siyang hindi nagtatrabaho. Nang marinig niyang bumukas ang pintuan ng entrada, itinaas niya ang ulo. "Kamusta,
Mahinang sinabi niya, "Kamusta?" Sumagot si Christina. Inalis niya ang kanyang basa na jacket at pumasok sa sala. Natigil siya sa gitna ng silid, hindi alam kung upo sa tabi niya o mananatiling nakatayo. Nagpasya si Ramil para sa kanya. "Umupo, kakausapin tayo." Umupo siya hindi sa tabi niya, ngunit isang unan ang pagitan. Kalahating metro na naging bangin. Nag-isip ako buong araw, sinimulan ni Ramil, sinubukan kong maunawaan at napagod na akong magalit. May karapatan akong magalit? Mayroon. Ngunit ang galit ay hindi solusyon. Christina, gusto kong magtanong ng isang bagay lang, tanong na ito. Tanungin mo, mahal mo ba ako? Simple ang tanong, at simple ang sagot. Mahal, tumango siya. Sapat na iyon. Sa ngayon, sapat na. Tiwalaang itabi ang iba. Hindi ako handa ngayon na basahin ang lahat. Kailangan ko pang masanay sa ideyang ang aking kasintahan ay makatulog sa akin ng parang ninja sa literal at figuratif na paraan. Bahagya siyang ngumiti. Ang unang ngiti sa loop ng isang araw. At si Christina, sa kanyang sariling pagkagulat, ay naramdaman ang maluha sa kanyang mamata. Mabilis siyang lumingon. Huy! Lumipat si Ramil ng mas malapit. Hindi umiyak ang ngapunong inspektor. Hindi, kumpirma niya, pinupunasan ang kanyang mamata sa likod ng kamay. Alergi ito. Sa ulan. Sa ulan, ulit niya at niyakap siya. Maingat, parang sa unang pagkakataon. Sumandal siya sa kanya at ipininit ang kanyang mata. Ang bangin sa pagitan nila ay hindi nawala, ngunit kahit paano, may tulay na itinayo. Marupok, nanginginig ngunit tulay. Ang nasusunod na araw ay naging pagsubok para kay Christina sa dalawang harapan. Sa trabaho ay inilubok niya ang sarili sa kaso ni Chasas. Tuwing gabi ay sinusubukan niyang maibalik ang tiwala ni Ramil. Hindi madali ang isa sa dalawa. Nanatili si Ramil, hindi siya nagwala, hindi nagtanong, hindi nag-interogasyon. Ngunit sa pagitan nila ay nagsuspinde ang isang hindi nakikitang belo, manipis, halos transparent, ngunit nararamdaman. Hindi na siya unang niyayakap sa kanya, hindi na hinalikan bago umalis sa trabaho, hindi na tumawag sa kalagitnaan ng araw gaya ng dati, simpleng upang sabihing, "Miss na kita." Nandun siya ngunit malayo rin, tulad ng tao na nakatayo sa kabilang panig ng salamin. Naintindihan ni Christina hindi siya nagpaparusa sa kanya. Inirepaso niya ang 2 taon ng kanilang buhay makasama sa bagong prism ng kaalaman. Bawat usapan, bawat gabi, bawat naantala sa trabaho ngayon ay ibang hitsura. At kailangan niyang maghintay hanggang mabukasan niya ang lahat ng mga piraso at magpasya kung ano ang gagawin sa kanila. Sa ikatlong araw, papauwi na siya mula sa trabaho, ay natakpuan niya sa mesang kusina ang isang nakaprint na artikulo mula sa internet. Ang pamakat. Punong Inspektor Santos. Ang babae na hindi natatakot. Ito ay isang piraso mula 3 taon na ang nakaraan, nailatala sa isang regional na pahayagan matapos ang pagpapalaya kay Eduardo Montero. Walang litrato ni Christina sa artikulo, inaasikaso niya iyon ngunit ang mga detalyeng operasyon ay sapat ang pagkakasulat. Sa tabing artikulo ay may sulat kamay na talamula kay Ramil. Nabasa ko. Ipinagmamalaki kita. Galit pa rin ako. Kinuha ni Christina ang tala at inilapit sa kanyang dibdib. Ang lalaking ito ay may kakayahang magsabi ngang higit pa sa isang linya kaysa sa iba sa isang buong gabing pag-usap. Samantala, lumalago ang kaso. Metodikong nagtatrabaho sila ni Tamara tulad ng masirujano, layer by layer na binibiyak ang scam ni Chasas. Ang Greenland Construction ay isa lamang sa 12 ng dummy firm. Sa bawat isa ay may sariling puppet director. Mga pensyonado. Walang trabaho. Estudyante. At ang tunay na pamamahala ay nagmumula sa isang sentro, ang korporasyong tinatawag na Chasas Ventures Inc., nakarehistrong sa Taguig at formal na nagtatrabaho ng Chulting. Tingnan mo dito. Inilatag ni Tamara ang scheme sa mesa. Ang pera mula sa budget ay napupunta sa account ng Greenland, mula rin sa account ng subcontractor na Pinoy Build Corp. Mula sa Pinoy Build, ay pumupunta sa Tech Prime Incorporated. At ang Tech Prime ay isang offshore account na sa Cayman Islands, ang panghuling beneficiary kung saan ay bumobombo si Edgar Casas. Maganda ang trabaho niya, madilim na sinuri ni Christina. Marumi ang trabaho niya, itinutuwit ni Tamara. Ngunit bihasa, patay. Paano naman si Anchigo? Personal na pinirmahan ni Antigo ang lahat ng Acts of Acceptance kasama na ang nga objektong kahit hindi pa tapos. Tignan mo ang residential complex na Sunrise Homes sa labas ng lungsod. Ayon sa mga dokumentong iyon, nailipat at nilipatan na ngunit sa katotohanan inilarawan ni Tamara ang isang litrato sa screen. Mga hindi pa tapos na gusali. Mga pader na walang pintura. Mga walang laman na puwang sa halip ng mga bintana.
Ang mga taong dapat sanang matanggap ang mga apartmen doon ay naghihintay pa rin. Ilang nasa ika-4 na taon na. Tumingin si Christina sa litrato, at sa loop niya ay umaangat ang isang alon ng galit mainit, siksik, na kasusunok. Kailangan namin ng insider. Sinabi niya. Isang tao sa loop ngang scam na handang magbigay ng pahayag. Mayroon akong kandidato. Yumuko si Tamara at binabaan ang kanyang boses. Ang accountant ng Greenland na si Irene Sumailo. 52 taon gulang, nag-isa, ang anak ay nasa military. Pinamamahalaan niya ang lahat ng financial documentation, at ayon sa aking mga datos, ay labis na hindi nasiyahan sa nangyayari. Saan galing ang impormasyon? Sa aming mga tao. Sinubukan ni Sumailo na magsulat ng anonymous sa ombudsman, ngunit naputol ang liham ng nga tao ni Casas. Banta-banta sa kanya malamang ngunit hindi pa siya nasira. Nag-isip si Christina. Ang paglapit kay Sumailo ay kailangang maingat. Kung malaman ni Casas na nakikipag-ugnayan ang kanyang accountant sa pulisya, ang makahihinatnan para kay Sumailo ay maaring hindi mahulaan. Kumilos ka. Ngunit maingat. Tamara. Labis na maingat. Tumango si Tamara at umalis. Naiwan si Christina nang mag-isa sa opisina. Labas sa bintana ay sumasakay ang araw, pinipintahan ang ngadingding ng mainit na kulay kahoy. Sumandal siya sa kanyang upuan, at ipininit ang kanyang nga mata. Ang pagod ay bumagsak bilang isang lantay na kumot pisikal, emosyonal, moral. Lahat ng makasama, tulad ng mabato sa ilalim ng ilog. Ang bawat isa ay matitiis, ngunit makasamang pinindot nila ang hangin mula sa iyo. Nagtunog ang telepono. Hindi pamilyar ang numero. Santos, sagot niya sa karaniwang tono. Christina Andres Santos. Ang boses sa kabilang linya ay panlalaki, mababa, at may isang uringang makulay na pagkakasala. Ang boses ng isang taong sanay na pakinggan ng may paggalang. Si Edgar Casas po, sa palagay ko ay pamilyar kayo sa aking pangalan. Tumuwid si Christina sa kanyang upuan, isang matibay na tibok ng puso at natigil. Pamilyar, sumagot siya at ang kanyang sariling boses ay nakmukhang banyaga. Paano kayo aking nailingkisan? Oh. Christina Andres Santos, ako ang nailingkisan. 3 taon na ang nakaraan, ang magandang operasyon na iyon para mailigtas ang aking dating kasosyo sa negosyo na si Eduardo Montero. Naalala ko pa kung paano isinulat ng lahat ng pahayagan, babaeng punong inspektor, pride ng kagawaran. Kahanga-hanga. Pumunta sa punto. Sa punto. Magandang salita. Tungkol din sa punto ang gusto kong pag-usapan. Nalaman ko na interesado kayo sa ilang aking mga proyekto sa negosyo. Christina Andres Santos, nais kong masigasik na irekomenda sa inyo na itigil ang interes na iyon, para sa inyong ikabubuti. Tahimik sa kabilang linya. Narinig ni Christina ang kanyang pahinga. Pantay. Kalmado pahinga ang isang taong sanay na magbanta. Nagbabanta ba kayo sa akin? Malamig na tanong niya. Nagbabanta. Ngayon ko ba? Nagbibigay ako ng babala. Nakikita ninyo, marami akong nalalaman tungkol sa inyo. Alam ko kung saan kayo nakatira. Alam ko kung sino ang kasama ninyo. Alam ko na ang kasama ninyo ay anak ni Eduardo. Gaano kaindak-indak na pagkakataon, di ba? Ang punong inspektora na nagligtas sa ama ay kasama na ngayon ang anak. Ano ang gusto ninyo? Kailangan ko na umatras kayo. Isara ang kaso. Ibigay sa ibang investigador. Magbakasyon. Hindi ko bale kung paano basta uminto sa pagukay. At kung hindi, Christina Andres Santos, ang mataong mahal ninyo ay maapektuhan. Hindi kayo ay isang pulis, alam ninyo ang mapatakaran ng laro. Ngunit ang inyong Ramil, ang kanyang amam nga sibilyan, walang proteksyon. Magiging malungkot kung may mangyaring hindi inaasahan sa kanila. Pinihit ni Christina ang telepono nang kaya niya pang maputing maputla ang nabukong ang kanyang kamay. Pakinggan ninyo ako ng mabuti, Casas. Kung may mangyari sa alinman sa kanila, hahanapin ko kayo. Hindi mahalaga kung gaano katagal. Hindi mahalaga sa likod ng alingbakot kayo magtago, hahanapin ko kayo at haharapin ninyo ang katarungan. Hindi ito banta, pangako ito. Mula sa kabilang linya, ay may pagtatawa. Gaano kadramatiko? Mag-ingat kayo, Christina Andres Santos. Paalam. Inilapak ni Christina ang telepono at ilang segundo ay hindi gumalaw. Pagkatapos ay tumayo siya, lumapit sa bintana, at isinandal ang sa malamig na salamin. Nanginginig ang kanyang makamay. Hindi sa takot kundi sa galit. Alam ni Casas, alam na siya, si Ramil, ang investigasyon. Kaya may sur siya sa loop ng kagawaran.
May nagbubunyak ng impormasyon. Sino? Tinawagan niya si Tamara. Tamara, may traidor sa atin. Ano? Kakatunok lang ang tsasa sa akin. Alam niya ang kaso, alam niya ako at si Ramil. May nagbubunyag ng impormasyon. Sino? Nagmura si Tamara. Sisiyasatin ko. Christy, ikaw okay ka ba? Okay ako, ngunit kailangan nating mapabilis. Kung alam na niya na humuhukay tayo, magsisimula siyang alisin ang mga bakas. Naintindihan. Makikipag-ugnayan ako kay Sumailo ngayon. Pauwi na si Christina ng gabi kaysa karaniwan. Si Ramil ay naghihintay sa sala ngunit sa pagkakataong ito ay hindi sa likod ng laptop, simpleng nakaupo siya sa madilim na silid, nakatingin sa bintana. Nang makita siya, tumayo siya. Christy, kailangan tayong mag-usap. Tumango siya. Kailangan, naupo sila nang humaharap sa isa't isa. Tahimik si Ramil sa sandali, pagkatapos ay nagsalita siya ng kalmado, kahit malambot. Nag-isip na ako ng marami tungkol sa ating dalawa tungkol sa nangyari. At narito ang aking naunawaan. Nagsinungaling ka sa akin. Masakit iyon. Masakit pa rin hanggang ngayon. Ngunit sinusubukan kong ilagay ang aking sarili sa iyong lugar. Araw-araw lumalabas kang bahay at pumupunta kang hulihin ang mga kriminal, mga taong nagnakaw, nanlinlang, nagbanta. Nanganganib ang iyong buhay at pagkatapos, bumabalik ka sa bahay at nagiging si Christy lamang para sa akin. Para sa atin dahil gusto mong protektahan ito. Nilingon niya ang silid ng kanyang kamay. Ang ating maliit na mundo. Maintindihan ko iyon. Maintindihan ko kung bakit mo ginawa iyon. Nakikinig si Christina at naramdaman ang init na kumakalat sa kanyang dibdib. Ramil, hintayin, hindi pa ako tapos. Maintindihan ko kung bakit nagtago ka, ngunit hindi ko matatanggap na magpapatuloy ito. Kung makasama tayo, tunay na makasama tayo nang walang maskara, nang walang malihim. Gusto kong malaman kung kailan mapanganib ka. Gusto kong malaman kung kailan ka natatakot. Gusto kong makasama mo hindi bilang manonood, kundi bilang kasama. Maaring mapanganib iyon para sa iyo. Ang pagpili ko iyon hindi mo. Tumingin siya sa kanya at naunawaan. Ang lalaking ito ay kakagawa lang ng pinakamatapang kilos sa ating relasyon. Hindi umalis. Hindi nagtupi. Hindi nagbigay ng ultimatum. Iniabot niya ang kamay sa kabilangang bangin at sinabi, "Pinipili kita ang tunay na ikaw." Ramil, may kailangan akong sabihin sa iyo. Sinimulan niya at ikinuwento ang lahat tungkol sa kaso ni Chasas, tungkol sa tawak na may banta, tungkol sa panganib na nakabitin sa kanilang pamilya. Inasahan niya ang takot, pangamba, ngunit si Ramil ay pinilit lang ang kanyang ngangipin at mahinang sinabi, "Tama ang aking ama. Si Chasas siya iyon. Siya ang nasa likod ng pagkidnap. Hindi pa natin iyon mapatunayang maasahan ng hukuman ngunit mapatunayang tayo ang iba." Christy, paano kita matutulungan? Gusto niyang sabihin. Wala mapanganib ito, huwag kang makialam. Ngunit tumingin siya sa kanyang nga mata matatag. Sugu. Saka kayumangging katulad ng matang kanyang ama at naunawaan na walang saysay ang pagpigil. Kailangan ko ngang impormasyon tungkol sa mga kontratang pinamamahalaan ni Antigo. Nasa industriya kang ang konstruksyon, mayroon ka bang nga koneksyon? Gagawin ko. Pagkaraan ng isang linggo, halos kumpleto na ang larawan. Nakuha ni Tamara si Sumailo. Ang pagpupulong ay naganap sa isang parke sa tabi nga ilog sa isang bangko malapit sa Makapato. Si Irene Sumailo ay isang maliit, matulis na babaeng may matalim na ilong at maingat na mga mata. Kinakabahan siya, pinapalabos sa bawat kiskis ng tunok, ngunit malinaw at direkta ang kanyang pagsasalita. Matagal na akong gustong lumapit sa inyo, ngunit sinabihan nila ako kung kumibo ako, ang aking anak ay hindi na makakabalik mula sa serbisyo. Sino ang nagsabi? Tanong ni Tamara. Isang tao ni Casas Arturo ang pangalan, hindi ko alam ang apelyido. Pumunta siya sa aking bahay, nagpakita ngang larawan ng aking anak sa kampo. Anong nga dokumentong meron kayo? Lahat. Lahat ay nandito sa akin. Makopya nga kontrata, mga akta, mas statement ngang account. Kinopya ko ang bawat papel. Bawat isa. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang USB at iniabot kay Tamara. 3 taon ng trabaho dito. Lahat ng kailangan para may kulong siya. Nakaupo si Christina sa sasakyan malapit doon, nakita kung paano tinanggap ni Tamara ang USB. Isang maliit na itim na parihaba at salop nito ay isang buong imperyong kasinungalingan. Ngunit ang buhay, tulad ng palagi, ay nagdadalangang sariling karagdagan. Nang gabing iyon, tumawag si Melissa Montero. Nang makita sa screen ang hindi pamilyar na numero at sinagot, agad na nakilala ni Christina ang boses. Christina, ito ang ina ni Ramil.
Ang boses ni Melissa ay tumunog ng ganap na naibakay sa hapunan. Hindi mapakmataas tahimik, pagod, kahit nagugulumihanan. Ginang Montero. Oh, Christina, kailangan ko kayong makausap ng personal hindi sa telepono. Maari ba tayong makita kailan? Bukas sa coffee shop sa Legazpi Village kung majinhawa sa inyo alas 2 ng hapon. Siya. Pumunta si Christina sa pagpupulong, handa sa lahat ng posible mula sa malamig na tawid hanggang sa hiling na iwan ang anak. Ngunit nagulat siya si Melissa. Nakaupo ang babay sa sulok ng mesa nang wala ang kanyang karaniwang grand attire. Simpleng sweater. Kakaunting alahas. Buhok na nakatali sa simpleng ponytail. Sa harap niya, ay isang tasang tasaana, malinaw, hindi pa niya nalalapatan. Maraming salamat sa pagdating. Naintindihan ko na matapos ng hapunan na iyon, wala kang dahilan para tratuhin ako ng may pagmamahal. Ginang Montero, hintayin, hayaan mo akong magsalita. Kailangan ko ito. Uminom siya ng isang higop ng tesa. Halatang nanginginig ang kanyang makamay. Matapos ng hapunan ay ikinuwento sa akin ni Eduardo ang lahat ang magdetalye, kung paano siya pinigilan, kung paano binugbok, kung paano pinagbanta. Hindi niya kailanman ikinuwento nun. Malamang ay nagpoprotekta siya sa akin ngunit ngayon parang binusbos siya. Ikinuwento niya kung paano siya nahiga sa silong na iyon at nag-isip na hindi na niya kami makikita muli. Ikinuwento niya kung paano ka pumasok kung paano niya kinalas sa kanya patungo sa ambulansya. Natigil siya. Sa kanyang mamata ay lumabas muli ang ngaluha. At naunawaan ko kung gaano ako katanga kung gaano kasarili at limitado ang aking pagkatao. Naupo ako sa harap ng isang taong nagligtas ng buhay ng aking asawa at nagwika sa kanya ng masasamang salita. Tinawag ko siyang sekretarya, pinaghamak ko siya, dahil wala siyang nga diamante at taas nong diploma. Tahimik si Christina. Nakita niya kung gaano kasakit ang mga salitang ito para kay Melissa kung paano gumuguho ang dingding na itinayo ng babaeng ito sa paligid ng kanyang sarili sa loob ng maraming dekada. Naparito ako para humingi ng tawad, mahinang sinabi ni Melissa. Hindi ko alam kung patatawarin mo ako ngunit kailangan kong sabihin ito. Ginang Montero, malambot na sumagot ni Christina, wala akong dapat ipatawad sa inyo. Hindi kayo nakalam at pinoprotektahan ninyo ang inyong anak ayon sa inyong kakayahan. Naintindihan ko iyon. Ang aking ama ay lagi rin akong pinagprotektahan sa sariling paraan niya. Nag-usap sila ng mahigit 1 oras. Nagtatanong si Melissa tungkol sa kanyang trabaho, sa kanyang ama, tungkol sa kung ano ang pakiramdam na maging babay sa mundo ng nga lalaki sa law enforcement. Sumasagot si Christina ng maingat, nang hindi pinasok ang madetalye ng tibong makaso, ngunit sapat na ang katapatan. At habang mas matagal silang nag-usap, mas maliwanag na nakita ni Christina sa likod ng maskara ng snobismo at kalamigan, nagtatago ang isang karaniwang babae na buhay sa takot. Takot na mawala ang asawa, takot para sa anak, takot na ang kanilang kayamanan ay umaakit ng maling uri ng tao. At itinago niya ang takot na iyon sa likod ng isang dingding na gawa sa diamante at pag-asta. Nag-alisan na, biglang niyakap ni Melissa si Christina. Maikli, mahirap, ngunit taos puso. Ingatan ang aking anak, bulong niya. At ang inyong sarili. Lumabas si Christina ng coffee shop sa isang kakaibang, hindi karaniwang estado. Sanay siya na hindi nagbabago ang tao na ang sakim ay nananatiling sakim, ang malupit ay nananatiling malupit, ang walang interes ay nananatiling ganon. Ang kanyang trabaho ay nagpapatibay lamang ng paniwalang ito. Ngunit ngayon ay sinira ni Melissa ang pattern na iyon at hindi alam ni Christina kung dapat siyang masaya o matakot. Sa pagitan ng lahat ng ito, ang investigasyon ay pumasok sa pinagpasiyahang bahagi. Ang datos mula sa USB ni Sumailo ay isang tunay na bomba. 3 taon ng operasyong pinansyal. Daan-daang kontrata, libu-libong transaksyon at lahat ay humahantong kay Casas. Kasabay nito, gamit ang kanyang koneksyon sa industriya ng konstruksyon, nakakuha si Ramil ang impormasyon tungkol sa tunay na kondisyon ng gusaling itinayo ng dami firm ni Casas. Ang larawan ay kakilakilabot. Ang mabahay na ayon sa mapapeles ay nailipat at nilipatan ay kalahating walang tao sa katotohanan may mabitak sa load-bearing walls at tumagas na bubong. Sa isa sa mga gusali, bumagsak ang isang balkon. Sa kapalaran, walang nasugatan. Christy. Sapat na tayo. Inilatak ni Tamara ang pangwakas na buod sa harap niya. Sapat na ito para sa maraming kriminal kes panloloko, pagnanakaw ng pondo ng gobyerno, pagpapeke ng dokumento, paglabag sa pamantayan ng konstruksyon, pagbabanta sa testigo. Si Antigo bilang kasapwat, at si Casas direktang ebidensya ang kanyang partisipasyon. Handa nang magbigay ng pahayag si Sumailo.
Kasama ang nga pinansyal na dokumentong nagpapakita na siya ang pangwakas na beneficiary ngang lahat ng scam. Hindi pa sapat para sa hukuman. Sasabihin ni Mega abogado na hindi niya alam na ang direktor ng Mega Corporation ay megadumi. Kailangan namin ang kanyang sariling pagtatapat o isang direktang utos na naitala ng formal. Tahimik si Tamara, pagkatapos ay sinabi. May isa pa. Nakilala ko na ang traidor. Itinaas ni Christina ang kanyang ulo. Sino? Si Kapitan Maligaya mula sa records room may access siya sa pagrerehistro nga kaso at pakilos na nga dokumentong. Nakatanggap ng buwanang pagpapadalas na account ng kanyang asawa mula sa isang korporasyong tinatawag na Aurelio Holdings. Ang nag-isang may-ari ng Aurelio Holdings. Hulaan ko si Casas. Tiyak. Maari nating gamitin ito. Ibunyak natin kay Casas sa pamamagitan niya ang maling impormasyon halimbawa, na sarado na ang kaso, na umatras na tayo. Matalinong plano. At pagkatapos ay magiging relax siya at gumawa ng pagkakamali. Ang plano ay peligroso, unit toto. Iulat ni Christina kay Chol. Gripon. Nakinig ang Coronel, hinipan ang kanyang bigote, at nabuwal. Kumilos kayo ngunit kung may masasamang nangyari, susuportahan ko kayo. Iyon ay sapat na. Sa pamamagitan ni Maligaya, tinagas nila ang impormasyon. Si Punong Inspektor Santos ay inalis sa kaso dahil sa kalusugan. Ang materyales ay ipinasa sa ibang investigador. Walang pananaw ang kaso. Nakain ito ni Casas. Literal na 2 araw matapos ang tagas, nakuha ni Tamara ang kanyang pagsasalita sa telepono legal, sa desisyon ng hukuman na nag-apruba ngang wirataping. Antigo. Relax lang. Umatras na ang nga pulis. Tinanggal si Santos. Maari tayong magpatuloy. Bukas, pirmahan mo ang papeles sa Sunrise Homes at ihanda ang nga dokumento para sa bagong tender ang Green Quarter. 300 milyong piso mula sa budget, 200 ang atin. Ang boses ni Casas, naitala sa tap, ay tumunog ng mapagmalaki at relaxed. Sigurado siya na nanalo siya na pinangalagaan siya muling ang sistema. Nakinig si Christina sa recording at naramdaman hindi galak, hindi tagumpay. Isang bagay na mapait, mabigat. Nahuli siya sa kanyang sariling kayabangan. Ngunit sa loop ay, walang pakiramdam ng tagumpay isang pakiramdam ng walang katapusang nakakapagod na pagtakbo sa bilog. Maupo ang isang Casas. Lalabas ang isa pa. Maalis si isang Antigo sa tungkulin, susunod ang isa pang. Hindi nagibabago ang sistema. Ang sistema ay nagluwaw ang ingahasas at antigo na regular tulad ang isang conveyor belt. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Christina. Nahiga siya sa dilim, nakikinig sa pantay na pahinga ni Ramil, at nag-iisip. Mabigat ang mana iniisip, hindi gumagalaw tulad ng mangga bato sa ilalim ng ilog. Nag-isip siya tungkol sa kanyang ama. Tungkol sa kung paano naniniwala siya sa batas, sa sistema, sa katarungan at kung paano siya ipinakanulong ang sistemang iyon. Pinatay siya, at ang mamamatay ay hindi nahanap dahil ang mamamatay ay pinoprotektahan ng manadapat siyang hulihin. Nag-isip siya tungkol kay Casas. Tungkol sa kung gaano kadali niya binibili ang katarungan. Tungkol sa tawak mula sa itaas kay Cho. Gripon. Tungkol kay Maligaya na para sa isang buwan ng suhulan ay nagbubuldong ang impormasyon sa isang kriminal. Tungkol sa opisyal na si Antigo na pumipirma ng gapeke na Acts of Acceptance. Tungkol sa mga abogado na naglabas ng mamanoloko dahil sa proseswal na paglabag. At tungkol sa lahat ng mga taong ito na bahagi ng sistema ang pang-estadong sistema ang sistema na siya, si Christina, ay naglilingkod. Ang sistema na pinaniwalaan ng kanyang ama. Ang sistema na hindi nagprotekta sa kanya. Umupo si Christina sa kama, tumitibok ang puso niya. Sa kanyang ulo ay nagsindi ang isang isip na tinutulak niya sa loob ng maraming taon pinipigilan, hindi pinapayagang maging salita. Ngunit ngayon, sa dilim, sa katahimikan, ito ay sumabog sa ibabaw. Paano kung ang lahat ng ito ay walang saysay? Hindi ang kaso. Hindi ang investigasyon ang lahat. Ang buong sistema, ang buong estado, ang buong istruktura na kanyang pinaglingkuran kung saan siya naniniwala para sa kung saan siya nag-alay. Paano kung ang lahat ng ito ay isang napakalaking ilusyon isang makinaryang niliha hindi para sa proteksyon ng mga tao, kundi para sa kontrol sa kanila? Tumayo siya at tahimik, para hindi magising si Ramil, lumabas nga kwarto patungo sa kusina. Nagbuhos ng tubig, umupo sa mesa. Sa labas ng bintana ay kumikislap ang lungsot milyon-milyong ilaw, milyon-milyong buhay. At sa itaas ng lahat iyon ang hindi nakikita, nasa lahat ng dako na istruktura na tinatawag na estado na may sariling mabatas na nilalabag din nito, na may sariling matagapagtanggol na maunang mandurukot. Christine nakatayo si Ramil sa pintuan ng kusina, kumukurap sa liwanag. Bakit ka gising?
Nag-isip ako. Umupo siya sa tabi niya. Tungkol sa ano? Matagal siyang tahimik, pagkatapos ay nagsalita siya at dumaloy ang nasalita, tulad ng nabukas ang dam. Ramil, naisip mo ba kung bakit talaga umiral ang estado? Hindi, seryoso. Para sa ano? Nagulat siyang kumikpis ang mata. Para sa kaayusan, mga batas, proteksyon ang mga mamamayan, para sa kaayusan ulit niya ng may mapait na ngiti. At alam mo ba ang nakikita ko araw-araw? Nakikita ko kung paano gumagawa ng kaguluhan ang estado at pagkatapos ay mapakwaging nakikipaglaban dito. Nagnanakaw si Chazas ang bilyon-bilyon mula sa budget pera na kinuha ang estado mula sa managbabayat ang buwis. Pirmahan ng opisyal na si Antigo ang napekeng papeles isang opisyal ng estado. Tumawag sila sa akin mula sa itaas at sinabi, "Huwag masyadong masipag." Mula sa itaas iyon ay estado din. At ako, isang pulis, ay huhuli samga nilikain nenege estado mismo. Nakikinig si Ramil nang hindi nagpupugay. Tingnan mo ang kasaysayan. Lahat ng digmaan mula sa mga estado. Bawat isa. Ang mga tao sa kanilang sarili ay nagnanais ng isang bagay mabuhay, palakihin ang nga anak, magtayo ang mga tahanan. Kapag naguguho ang nga estado, sa mga transisyonal na panahon, hindi bumabagsak ang nga tao sa kaguluhan. Nagtutulungan sila, lumilihang ang nga komunidad, tumutulong sa isa't isa dahil hindi kailangan ng tao ngang tagabantay para maging tao. Arang estado pinipigilan lang nito tayo. Lumilihang ilusyon ng kaayusan sa likod ng kung saan ay nagtatago ang kaguluhan. Lumilihang ang ilusyon ng katarungan sa likod ng kung saan ay nagtatago ang karahasan. At ako, Punong Inspektor Santos isang butil sa makinaryang ito. At hindi ko nga maintindihan ang punto ang aking pag-iral sa loop ng istrukturang ito, kung kaya nga tao na mabuhay ng mapayapa. Katahimikan. Tumingin si Ramil sa kanya at sa kanyang mamata ay naroon ang isang bagay na hindi pa niya nakita nun. Hindi awa, hindi takot pag-unawa. Malalim, toto. Christina. Sinabi niya sa wakas, hindi ako pilosopo at hindi politiko, isang tagagawa ako. Nagtatayo ako ng bahay na tinitirhan ng tao. At alam mo ba kung ano? Tama ka sa isang bagay. Ang sistema ay hindi perpekto. Ito ay pangit. Malupit, hindi makatarungan. Ngunit alam mo ba kung ano ang nagtatanggal sa iyo mula kay Chazas? Ginagamit niya ang sistema para sirain at ikaw, para protektahan. Kahit di perpekto. Kahit hindi laki. At habang may kahit isang tao na gumagawa nito ng tapat, ang sistema ay nakakatayo hindi dahil ito ay mabuti, kundi dahil may mga taong tulad mo sa loop nito. Tahimik si Christina. Ang kanyang nasalita ay simple, walang pilosopikal na mga detalye ngunit may katotohanan sa kanila. Ang simpleng katotohanan mula sa buhay, hindi mula sa mga libro. Ang iyong ama ay gayon din ang pag-iisip, mahinang dagdag ni Ramil. At tama siya. Kumapit ang mata niya. Namatay ang aking ama dahil tama siya, bulong niya. Hindi. Namatay siya dahil nag-isa siya, at ikaw ay hindi. Kinabukasan, nang umalis na si Ramil sa trabaho, matagal pang nakaupo si Christina sa kusina. Hindi siya iniwan ng usapan ng gabi. Naramdaman niya ang sarili bilang isang tao na matagal na naligaw sa dilim at bigla ay lumabas sa liwanag. Nalinggo, nagugulumihan, hindi sigurado na ang daan na nakikita niya ay daan sa tamang lugar. Ngunit buhay. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon talagang buhay. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Eduardo Montero. Ginang Eduardo, ito si Christina. Kailangan ko ang inyong tulong. Dumating ang tatay ni Ramil sa loob ng isang oras. Nakita sila sa parke malayo sa mamata at taingang iba. Ikinuwento ni Christina ang lahat ng kaso, ang laki niyang gapanyanakaw, ang tawag ni Chazas, ang magabanta. Nakinig si Eduardo ng tahimik, at ang kanyang mukha ay lalo pang nagdilim. Alam ko, sinabi niya nang tapusin niya na. Alam ko na magpapatuloy siya. Ang maganyang tao ay hindi nagtigil. Ginang Eduardo, kailangan ko ang inyong patoto tungkol sa pagkidnap tungkol sa kung sino, sa inyong palagay, ang nasa likod nito. Gusto ninyong ikonekta ang pagkidnap sa kasalukuyang kaso? Gusto kong ipakita sa hukuman na si Chazas ay hindi lang isang manloloko na siya ay mapanganib, na binabanta niya ang nasaksi, na inalis niya ang humahadlang sa kanya. Magbabaho nito ang pagiging kwalifikasyon ng kaso at hindi hahayang sirain ng kanyang mga abogado ang usapin. Matagal na tahimik si Eduardo, pagkatapos ay tumango siya. Sige, magbibigay akong pahayag ngunit may isang kondisyon. Alin? Poprotektahan ninyo ang aking pamilya si Ramil, si Melissa. Kung malaman ni Chazas na nagsalita na ako, poprotektahan ko sila. Pangako.
Tumingin siya sa kanyang ng parehong titik na iyon malalim, nagpapasalamat, parang ng isang ama. Alam ko na poprotektahan ninyo. Ginawa na ninyo iyon. Dali-daling umusbong ang araw. 3 hanggang 4 na oras lang natutulog si Christina. Ang natitirang oras trabaho. Katapat ni Tamara tapat at walang pagod buong oras siya sa tabi niya. Sinalungat ni Ramil ang nakahilingan ni Christina at sumali rin sa trabaho, nagtitipon ng impormasyon sa pamamagitan ng komunidad ng konstruksyon. Nagbigay si Eduardo ng detalyadong pahayag tungkol sa pagkidnap, na binanggit ang napahiwatik na ebidensyang nag-uugnay kay Casas sa organisasyon ng krimen. Naghanda na si Sumailo para sa opisyal na pahayag. Inayos ni Cole. Gripon ang proteksyon para sa kanya bodyguard, ligtas na apartment. Yilmidor oras na kontrol. Lahat ay natutupad ng maayos. Masyadong maayos para maging toto. At si Christina na natutunan ng kanyang karanasan na huwag magtiwala sa swerte na hihintay ng trick. Dumating ang trick mula sa hindi inasahang panak. Tumawag si Nena ang kanyang ina, tahimik, hindi kapansin-pansin, nabubuhay sa kanyang maliit na bayan sa Laguna, at kailanman ay hindi pumasok sa magawain ng kanyang anak. Christy, anak, may isang kakaibang lalaki na tumawag nagpakilalang reporter, nagtanong tungkol sa iyo, sa tatay mo, tungkol sa mapangyayaring ng kanyang pagkamatay. Wala akong sinabi sa kanya, ngunit hindi ako mapakali. Lumisi ang dugo mula sa kanyang mukha. Narating ni Casas ang kanyang ina. Nay, pakinggan mo ako ng mabuti. Itipon mo ang madokumentong kailangan, pasoporte, ang makapinakamahalagang gamit. Magpapadala ako ng tao para sa iyo. Mananatili ka muna dito sa akin. Christy, ano ang nangyayari? Ipapaliwanag ko mamaya mangyari lang gawin ang sinasabi ko, Nay. 2 oras na ang lumipas at lumabas si Tamara para sa Nena. Si Christina ay naglibot sa opisina tulad ng tigresa sa kulungan. Pinipiga siya ni Casas mula sa lahat ng panik. Una ang nabanta sa kanya pagkatapos ang ina. Ano ang kasunod? Si Ramil, si Eduardo. Christy, kalmahan mo ang sarili. Tumawag si Tamara mula sa daan. Ang inyong ina ay nasa sasakyan. Ayos siya. Darating tayo sa loob ng 4 na oras. Salamat, Tamara. Huwag magpasalamat. Mas mabuting sabihin mo kung ano ang gagawin natin. Magmamadali tayo. Hindi na natin mapalala pa. Nararamdaman niya ang panganib at umaatake sa mga marupok na lugar. Kailangan nating bumuo ng unang atake. Tumawag si Christina kay Cole. Gripon, Koronel. Kailangan ng pahintulot para sa arestasyon. Si Casas. Si Antigo. At 6 pang nasangkot sabay-sabay. Bukas ng umaga. Patihil. Sigurado ka bang handa na ang lahat? Sigurado. Kumilos kayo. Nang dalhin ni Tamara ang nanay niya, ang apartment ni Ramil ay naging isang improbisadong himpilan. Ang nalitong at natakot na si Nena ay nakaupo sa sofa, yakap ang isang tasang saa. Maingat na nakikipag-usap si Ramil sa kanya, pinapakalma. Si Melissa Montero na tinawag ni Ramil nang walang natanong ay umupo sa tabi ni Nena at, sa pagkagulat ni Christina, hinawakan ang kanyang kamay. Huwag mag-alala, Ginang Nena, narito tayo. Mayos ang lahat. Tumingin si Christina sa larawang ito at naramdaman ang higpit sa kanyang lalamunan. 2 babae na, hanggang ngayon ay hindi nakakaalam ng pagiral ng isa't isa, ay nakaupo sa tabi ng isa't isa at walang mapagmataas, walang pahihiyang sa pagitan nila. Simpleng init ng tao. Tumawag si Eduardo ng malapit na sa hating gabi. Christina Andres Santos, kakalimutan ko lang sabihin 1 oras na ang nakakaraan, nalaman ko na alam na ni Casas si Sumailo. Ang kanyang bataw ay sinubukang pumasok sa ligtas na apartment. Kailan? 1 oras na ang nakakaraan. Pinigil ng security, ngunit kinakabahan siya. Maaring subukang tumakas. Hindi na siya abot. Ibinaba ni Christina ang telepono. Tumingin siya kay Ramil, sa nanay niya, kay Melissa, kay Tamara na nakaupo sa sahig, nakalatag ang mga dokumentong at mapa sa harap niya. Sa mga taong naging pamilya niya, malaki, maingay, hindi perpekto. Bukas aga iaresto natin siya, mahinang sinabi ni Christina. Lahat ng sabay-sabay. Lumapit si Ramil sa kanya. Mag-ingat ka. Mag-ingat ako. Pangako, pangako. Niyakap niya siya ng mahigpit hanggang sa sumakit ang mga tadyang. At niyakap niya siya bilang sagot. Babalik ako, bulong niya sa kanyang tenga. Lagi akong bumabalik. 4 ng umaga. Natutulog pa ang lungsod, nakabalot sa katahimikan bago ang madaling araw. Ang ilan lang na ilaw ang nagliliwanag sa mabilog sa basang aspalto. Nakatayo si Christina sa tabingang opisyal na sasakyan, isinasabit ang bulletproof vest. Ang kanyang makamay ay kumilos ng automatiko. Kaliwang strap,
Kanan, tatakip, higpitin. Mga galaw na pinino sa loop ng maraming taon na hindi nangangailangan ng partisipasyon ng kamalayan at ang kamalayan ay abala sa ibang bagay. Santos. Ang grupo ay nasa posisyon. Naghihintay sa utos. Ang boses ni Tamara sa radyo ay malinaw at tapat. Kino-coordinate niya ang pangalawang grupo na sabay na mag-aresto kay Antigo sa kanyang kumpaya. 3 grupo pa ang nagtatrabaho sa iba pang manasangkot mana direktor ng Dumi Firm, mana tagapamagitan, mga kaunayan. Kabuuan 8 address, 8 sabay na arestasyon. Walang isa sa manasangkot ay dapat may pagkakataong mag-alerto sa iba. Lahat ng grupo. Sinabi ni Christina sa radyo. Ready position. Sa aking utos. Umupo siya sa sasakyan. Sa tabi niya ay 2 espesyal na mandirigma sa buong kagamitan. Sa likod ay 2 sasakyan pa na may grupo para sa pag-aresto. Gumalaw ang konvoy sa mawalang tao na kalsada. Nakatira si Casas sa isang eksklusibong komunidad sa labas ng Maynila. 3 palapak na mansyon sa likod ng mataas na bakod. Mga kamera ng seguridad. Mga bantay. Pinag-aralan na ni Christina ang plano ngahay ng lubusan ang ayos ngang masilit, mga pasukan, mga lugar ngang blinding zone nga kamera. Dumating sila sa pintuan alas 5 ng umaga. Ang langit sa silangan ay nagsisimula ng pumula-pula. Atensyon, nagsisimula na tayo. Lumabas si Christina mula sa sasakyan, lumapit sa maliit na pintuan at pinindot ang intercom button. Katahimikan. Pagkatapos ay antok na boses ng gwardiya. Sino? Pulis. Punong Inspektor Santos. Mayroon akong utos ng hukuman para sa paghahaluhok at pag-aresto kay Casas Eduardo. Buksan ang pintuan. Matagal na patigil kinakabahan, maingay. Alam ni Christina na ngayon ay tinatawagan ng gwardiya ang may-ari. Inaasahan niya iyon. Si Casas nagising sa hating gabi ay hindi magagawang kolektahin ang kanyang mga iniisip, hindi magagawang sirain ang mga dokumento, hindi magagawang tumakas. Ulitin ko pulis, buksan ang pintuan o papasok tayo ng sapilitan. Natok ang pintuan at dahan-dahan ay nagbukas. Pumasok ang konvoy sa bakuran. Nakalat ang nasundalo sa perimetro, pinipigilan ang ngalabasan. Pumasok si Christina bilang una sa bahay. Maliwak na lobby, marble na sah, kristal na chandelier. Hakdang patas. Ingay sa itas. Makaboses. Umakyat siya, mga sundalo sa kanyang likod. Nakatayo si Casas sa landing ng ikalawang palapag sa tunika may telepono sa kamay. Sa tabi niya ay 2 gwardiya na lito at malinaw na hindi alam ang gagawin. Nang makita si Christina, sandaling natigilan si Casas. Pagkatapos ay nagsimulang kumilos ang kanyang mukha. Kayo isininiya, nagbabala na kayo sa akin. Casas Eduardo, kayo ay inaresto dahil sa pinaghihinalaang panloloko sa labis na laki, pagnanakaw ng mga pondo ng gobyerno, pagbabanta sa matestigo, at organisasyon ng pagdukot. Narito ang utos ng hukuman. Iniabot niya ang dokumento. Hindi man tinanaw ni Casas ito. Ang kanyang mamata ay nakmamali-mali mula kay Christina patungo sa mamandirigma, mula sa mamandirigma patungo sa bintana. Naisip ni Christina kinakalkulan niya ang nga opsyon. Tumakas hindi pwede, lahat nege labasan ay nakabulok. Lumaban walang saysay, mege espesyal na mandirigma ang mege nasa paligid niya. Tumawag sa sino alas 5 umaga, walang makikinig. Ito ay isang pagkakamali, maingat na sinabi ni Casas at sa kanyang boses ay mayroon pa ring bakas ng karaniwang pakayabang. Ayusin ng aking nga abogado ito. Sa loob ng isang araw, malaya na ako. Malamang, mahinahon na sumagot ni Christina. Ngunit ngayon ay sasama kayo sa amin. Nga kamay, pakiusap. Nilagyan siya nga mandirigma nga posas. Nakunot no si Casas, ngunit hindi lumuban. Ngunit habang dinadaan siya ni Christina, yumukot siya sa kanya at bulong, mapagsisisihan ninyo ito. Mapagsisihan ng lahat ng ito. Tinabasan ni Christina ang kanyang tingin. Sinabi na ninyo iyon sa akin. Hindi tumulong. Dinalhin siya sa ibaba. Kasabay nito, ang grupo, ne paghahalugog, ay nagsimulang magtrabaho. Ang opisina ni Casas ay naging tunay na kayamanan para sa investigasyon. Ang lalagyan ng kargamento 2. Kung eksakto naglalaman ng madokumentong, USB drives, hard drive, at mga bikis ng cash sa iba't ibang pera. Sa isang hiwalay na drawer ay natakpuan ang nga pasaporte 3 piraso para sa iba't ibang pangalan na may kanyang litrato. Naghahanda siya para tumakas. Christina Andres Santos, mayroon itong interesante. Iniabot ng isa sa mga opisyal sa kanya ang folder na nahanap sa nakatagong kompartmen ng mesa. Binuksan ni Christina ito at naramdaman ang pisil ngang puso niya. Sa loob ay mga litrato 12 na nga litrato na kinuha ngang nakatagong kamera.
Si Ramil sa harap ng pintuan ng kanilang apartment. Si Christina na lumalabas mula sa tanggapan ng NBI. Si Eduardo sa loob ng sasakyan. Si Melissa sa isang tindahan. At ang kanyang ina, si Nena naglalakad sa kalsada ng kanyang maliit na bayan. Sa bawat litrato ay may petsa at oras. Binabantayan ni Chasas ang lahat sa kanila lahat, sistematiko, metodiko. At kung nagtagal ang operasyon ng isang linggo pa, ayaw na isipin ni Christina kung ano ang maaring mangyari. Nag-awit ang radyo. Christy, hinuli si Antigo ng walang paglaban na kaupo sa bawat sukdulan ng nabulilitas na shorts, umiinom ng tesa, wala man lang natalo siya. Masaya ang boses ni Tamara. Ang natitirang 6-8 ang nagtangkang tumakas, inihintay sa labasan ng lungsod. Lahat ay nakapikulat, lahat ay buhay. Walang nasugatan, napakagaling. Salamat, Tamara. Itinapon ni Christina ang radyo at pinayagan ang sarili na ilang segundo lang na uminto. Tumayo at tuminga. Namoy ang hangin ng umaga at basang dahon. Tumataas ang araw sa ibabaw nga abot tanaw, pinipintahan ang mundo ngang gintong liwanag. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Ramil. Tapos na. Inaaresto siya. Sa kabilang linya katahimikan, pagkatapos ay tahimik na pahinga. Ikaw okay ka ba? Okay ako. Mahal kita. Punong Inspektor Santos. Mahal din kita, Ramil Montero. Ang masusunod na linggo ay naging maraton. Maga-interogasyon, maga-ekspertisasyon, maga-confrontation. Si Chasas wala ng kanyang nga leveler ng impluensya ay lumabas na kahangahangang kawawa-awa. Nang walang suot na 400 peso suite, nang walang mapakmataas na ngiti at telepono sa pamamagitan ng kung saan ay nagbibigay siya ng mautos isa siyang ordinaryong, natatakot na tao. Ang kanyang nga abogado ang pinakamahal sa lungsod ay pumapatak ng tulat ng maisda, ngunit ang base ng ebidensya na tinipon ni Christina, ni Tamara, at ng kanilang koponan ay isa. Pahayag ni Sumailo, mga pinansyal na dokumentong, naharang na mga pag-usap, pahayag ni Eduardo, mga resulta ng mga paghahaluhog. Lahat ay nagtatayo ang isang hindi mapabulaan ng larawan. Unang sumubmit si Antigo. Sa ikatlong interogasyon, nang makita ang dami nga ebidensya, namutla siya, humingi ngang isang baso ngang tubig, at nagsimulang magbigay ngang pahayag inoaming lahat. Ang paupiamasab nga picking acts of acceptance, ang pagtangkap ng nga suhol, at ang katotohanang alam niya ang kaunayan ni Chasas sa pakitnap kay Eduardo. Sinabi niya sa akin kung hindi ibigay ni Montero ang negosyo, alisin niya siya. At pagkatapos ay sinabi niya na nalutas na ang problema. Naunawaan ko ang ibig sabihin nito. Bakit hindi nak-report sa pulis? Mapait na ngumiti si Antigo. Kanino? Kay Maligaya, na nasasahot ni Chasas. O sa prosecutor na nagsauna kasama niya? Natakot ako para sa sarili ko. Para sa pamilya ko. Nakikinig si Christina sa kanya at nag-iisip kung paano ginagawang kasapwat ng nga ordinaryong tao ang takot. Si Antigo ay hindi isang halimaw, isa siyang duwag. At iyon, marahil, ay mas masama pa. Si Maligaya ang traidor sa loob ng kagawaran ay inaresto ng hiwalay, tahimik, walang ingay. Nang ilapak sa harap niya, ang maprin ng magabang transfer, namutla siya parang uling at hindi na nagsalita. Siya ay tinanggal sa serbisyo at kaso ang inihain laban sa kanya. Personali na sinigurado ni Chol. Gripon na lahat ng posibleng kaunayan kay Chasas ay inalis sa tanggapan. Paglilinis. Madilim na tawag niya rito. Matagal na itong kailangan. Matagal na nanahimik si Chasas nagtanong ng abogado, tumanggi sa pahayag. Ngunit nang iharap sa kanya ang resultang ekspertisasyon sa pagkidnap kay Eduardo, ang pagsusuri ng koneksyon sa telepono, pahayag ni Antigo, at mga pinansyal na paglilipat sa mga executor mula sa kanyang nga account, ang kanyang armor ay pumutok. Hindi siya umamin ngunit sa kanyang nga mata, sa unang pagkakataon sa buong panahon ng investigasyon, ay lumitaw ang tunay na takot. Takot ngang isang tao na naunawaan na sa pagkakataong ito ay hindi na siya makakakuha. Ang hukuman ay itinakda pakaraan ng 3 buwan. Inihanda ni Christina ang bawat detalye ng may kasidingang halos labis na. 3 beses na nasuri ang bawat dokumento. Bawat pahayag ay sinuportahan ng material na ebidensya. Bawat chain ay lohikal na perpekto. Hindi niya maring pahintulutan ang kahit isang pagkakamali. Masyadong maraming nakataya. Sa panahong ito, ang buhay ni Christina ay nagbago ng hindi makilala. Ang apartment ni Ramil dati ay tahimik at halos walang laman ay napuno nga tao. Si Nena, na nagpasyang manatili sa lungsod habang hindi pa maayos ang lahat, ay nanirahan sa silid ng panauhin at agad na pinangasiwaan ang kusina. Si Melissa Montero sa pagkagulat ng lahat ay dumadating halos araw-araw.
Una sa ilalim ng pagkukunwari ng pagbisita, pagkatapos ay simpleng ganoong iyon. Dalawang babay ang dating nurse mula sa maliit na bayan at ang dating high society queen ay natakbuhan ang isang bagong wika ng kahangahangang kaginhawahan. Pinag-isa silang ang pinakamahalagang bagay, parehong maina, parehong nag-alala para sa kanilang mga anak, parehong nakaalam ngang halagang takot at pakawala. Minasdan ni Christina ito ng may pakamangha at init. Ang kanyang ina na lagi niyang naalala na tahimik, nakawithdraw, nawala pagkatapos ng pagkamatay ngang ama ay dito, sa apartment na ito, ay parang nabuhay muli. Ngumingiti siya, nagluluto ng kanyang mapaboritong biskwit, nagkukuwento kay Melissa tungkol sa mga resipe at mga kwento mula sa kabataan, at si Melissa, na nahubat ang maskarang ng kayabangan, ay lumabas na isang buhay, matatalinong, bahagyang matalim ngunit talagang mainit na babay. Alam mo, sinabi ngang nanay niya isang gabi nang mag-isa sila sa kusina, na ipapaalala sa akin ni Melissa ang iyong ama. Si tatay? Nagulat si Christina. Oh. Matitigas din siya sa labas. Naalala mo ba kung paano siya nakunot no pagdating niya mula sa trabaho? Lahat ng kapitbahay ay nag-iisip na mahigpit at hindi malapit sa lahat. Ngunit sa totoo lang, hindi lang niya alam kung paano ipahayag ang kahinaan. Natakot siya kung ipapakita niya ito, hindi na siya makakaprotekta sa atin. Si Melissa ay ganun din nagtatagong takot sa likod ng mga diamante at pagkataas nos. Ngunit sa loob ay isang ordinaryong babae na natatakot sa asawa at sa anak. Niyakap ni Christina ang nanay niya. Matalino ka, Nay. Matanda. Halos iyon, pero sumasakit ang likod. Hindi naman nananatiling layo si Eduardo. Nag-alok siya na bayaran ang seguridad para sa buong pamilya sa panahon ng proseso. Sinubukan ni Christina na tumanggi, ngunit hindi mapagsasalitaan ang matandang Montero. Christina Andres Santos. Huwag makipagtalo, pinangalagaan mo ang aking pamilya, hayaan mong pangalagaan ko ang sa inyo. Sa kanyang boses ay may kalmadong kumpiyansa na hindi mabibili sa anumang halaga. Kumpiyansang isang tao na nakaalamang halaga ang buhay dahil halos nawala na niya ang sarili niya. Samantala, ang relasyon ni Christina at ni Ramil ay pumasok sa isang bagong yugto. Ang pader na nahiwalay sa kanila pagkatapos ng paghahayak ng lihim ay dahan-dahan, ngunit walang tigil na gumuguho. Hindi na tahimik si Ramil, hindi na umiwas sa tingin, hindi na naghihintay ng distansya. Nagtanong siya tungkol sa trabaho niya maingat, nang walang pressure, ngunit may tunay na interes. At sinagot siya ni Christina sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, ay nakuwento, siya sa isang tao, hindi sa isang kasamahan, hindi sa isang boss, kundi sa isang mahal sa buhay tungkol sa kung ano ang pakiramdam na maging pulis. Tungkol sa takot bago ang pag-aresto, kapag hindi mo alam kung ano ang naghihintay sa likod ng pinto. Tungkol sa kawalan ng lakas kapag nakita mong, ang isang kriminal ay labas ng buo. Tungkol sa saya kapag nagawa mong tumulong. Tungkol sa bigat na naipon sa loob ng mga taon at pinindot sa mga balikat. Alam mo, sinabi ni Ramil isang umaga habang kumakain sila ang agahan, sa palagay ko ay nagdadala ka ng higit pa kaysa kayang isang tao. Trabaho ko iyon. Hindi. Ang trabaho ay mula alas 9 hanggang alas 6 at ikaw ay nagdadala nito 24 oras, kahit sa tulog. Naririnig ko kung paano ka minsan nakusap bumubulong tungkol sa mga dokumentong, mga protokol. Nalito si Christina. Seryoso? Seryoso? Noong nakaraang linggo ay sinabi mong ipakita ang ID at bumaling sa kabilang gilid. Natawa siya sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, tunay, mula sa puso hanggang sa luha at kasabay niya si Ramil. Nagsimula ang hukuman noong Nobyembre. Puno ang sala. Mga mamahayag, mga kamag-anak ng biktima, mga kinatawan ng publiko. Ang kaso ni Chasas ay nagdulot ng napakalaking pagkabahala mga kontratang panggobyerno sa bilyon-bilyon, nga dummy farm, nga koruptong opisyal, pakidnap ng isang negosyante. Kwentong angkop para sa sine. Nagtestigo si Christina bilang pinuno ng pangkat ng investigasyon. Mahinahon niyang nagbigay ng pahayag, malinaw, walang emosyon. Nag-enumerate ng mga katotohanan, nagbanggit ng mga halaga, nagpakita ng mga dokumento. Agresibo ang pag-atake ni mega abogado ni Casas, tatlong pinakamahusay na espesyalista sa mega kriminal na kaso. Pinagdudahan nila ang paraan ng pagtitipon ng ebidensya, pinipiga ang testigo, naghahanap ng proseswal na paglabag. Tinapat ni Christina ang bawat atake. Alam niya ang trabaho. Bawat protokol ay perpekto. Bawat ekspertisasyon ay hindi mapabulaanan. Ang pangunahing sandali ay ang pahayag ni Sumailo. Lumabas si Irene Sumailo sa podyum, maliit, maputi ang muka, nanginginig ang nakamay. Ngunit nang magsimula siyang magsalita, lumakas ang kanyang boses.
Ikinuwento niya ang lahat kung paano personal na nagbigay si Chasas ng nga utos para sa falsifikasyon ng nga pinansyal na dokumento, kung paano siya sinubukang makreport ng nga krimen at kung paano siya binantaan, kung paano niya kinatatakutan ang kanyang anak. Ang sala ay nakinig sa ganap na katahimikan. Sinubukan ng nga abogado na mahuli siya sa makontradiksyon, ngunit si Sumailo na inihanda ni Tamara ay hindi maaring magulo. Sa bawat tanong ay may sagot siya, sinusuportahan ng nga dokumento. Nagpatoto si Eduardo Montero bilang kasunot matangkat, tuwid, may matibay na tingin. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagkidnap ang 4 na araw sa silong, ang mga palo, ang mga banta, ang mga hiling na pumirma ngang ga dokumentong, ang paniniwalang siya ay papaalam na sa buhay, at tungkol sa kung paano kinala siya doon ni Punong Inspektor Santos. Nang matapos siya, umiyak ang sala. Kahit ang hukom isang matandang babaeng may 30 taon ng karanasan ay sandaling itinago ang kanyang tingin. Nakaupo si Casas sa bangko nga akusado at sa bawat araw ay nawawala ang natitirang kontrol sa sarili. Sa unang araw ay sinubukan paring makmukhang kumpiyansa sumandal sa silya, ipinagpatawad ang mga kamay, tumingin sa mga testigo ng may paghamak. Sa ikalawang linggo ay tuluyan nang nawala ang maskara. Kinakabahan siya, nagbubulong sa mga abogado, nababago sa bawat bagong dokumento. At nang maririnig ang recording ng kanyang pag-usap sa telepono kasama si Antigo 200 ang atin namutla siya at mababa ang inilapit ng kanyang ulo. Ang huling salita ang akusado ay naging sorpresa para sa lahat. Tumayo si Chasas. Itinaas ang kanyang blazer, at nagsimulang magsalita. Ngunit sa halip ng pagsisisi o pagtatanggol ay dumating sa kanyang bibig ang isang daloyngang akusasyon. Kayo ay lahat maruming mapanggaya, sinabi niya, inililibot ang salangang malabong tingin. Huhusgahan ninyo ako? Sino sa inyo ang hindi kumukuha, hindi nagbibigay? Ang buong sistema na ito ay isang malaking club, kung saan pinoprotektahan ng bawat isa ang bawat isa. Nilalaro ko lang ang napatakaran ang parehong napatakarang itinatak ninyo. Pinigilan siyang hukom. Ang nga abogado ay humawak ng ulo, ngunit si Chasas ay hindi nagpapatinag. Sa palagay ninyo, sa pakulong sa akin, ay magbabago kayo ngahit ano. Wala. Bukas ay makakaroon ng isa pa sa aking lugar. At sa susunod na araw, at pakaraan ng 1 taon. Dahil, ang sistema ay nilikha para sa mga tulad ko. Nakinig si Cristina sa kanya at naramdaman ang mapait, masaklap na pakilala. Sinasabi ni Casas ang inisip niya mismo noong gabing iyon sa kusina. Ang sistema ay nagluluwal, ng nga Chasas at magpapatuloy ito ng walang katapusan. Ngunit mayroon itong isang mahalagang pakakaiba. Ginamit ni Chasas ang katotohanan ito bilang pagpapawalang sala at siya, bilang motibasyon. Ang hatol ay inilabas pakaraan ng 2 araw. Si Casas 14 na taon na mahirap na rehimen, na may pakumpiska ng ari-arian. Si Antigo 7 taon. Ang natitirang manasangkot ay nakatanggap ng 3 hanggang 8 taon. Sumabog ang sala sa palakpakan. Ang nga biktima ang nga taong naghintay ng kanilang nga apartmen sa loob ng nga taon ay nakayakap at umiyak. Nagpipigil ng nga headline ang nga mamahayag. Nagpupungos ang nga kamera. Lumabas si Cristina mula sa gusalingang hukuman at humingangang malamig na hangin noong Nobyembre. Malambot na bumabagsak ang niebe sa nga balikat at buhok niya. Sa may hagdan ay nahintay ang lahat, si Ramil, si Tamara, si Eduardo, si Melissa, at ang kanyang nanay. Lahat sila ay nakatayo ng makakasunod tulad ng pinakakaibang at pinakamagandang pamilya sa mundo. Lumapit si Ramil bilang una, niyakap siya ng mahigpit at itinaas siya mula sa lupa. Ginawa mo ito? Ginawa nating lahat iyon. Nakmula ang kibo ni Tamara sa tabi niya. Lobo, ikaw ay isang alamat. Simpleng tumango si Eduardo maikli, parang lalaki. Ngunit sa kanyang mamata ay kumikinang ang maluha. Lumapit si Melissa at, nang walang salita, niyakap si Cristina matagal, mahigpit, tulad ng isang ina. At nakatayo ang nanay niya ng bahagyang malayo at ngumingiti ngang ngiting iyon na ngiti na naalala ni Cristina mula sa pagkabata. Ngiti na nagsasabi, ipinagmamalaki kita. Nang gabing iyon, nang umalis na ang lahat at naging walang laman ang apartment, nakaupo si Cristina sa bintana at tumingin sa bumabagsak na niebe. Lumapit si Ramil mula sa likod at inilapak ang kanyang nga kamay sa kanyang nga balikat. Tungkol sa ano ang iyong iniisip? Ay tatay, ipinagmamalaki niya. Umupo si Ramil sa tabi niya. Christy, may gusto akong sabihin sa iyo. Bigla siyang nakmukhang kinakabahan. Pumula ang kanyang nga pisngi, kinakayot ang dulongang kanyang t-shirt. Ang taong ito ay kabaliwan. Binago mo ang aking buhay pababa. Una ay nalaman ko na hindi kasino ang iyong sinasabi. Pagkatapos na iniligtas mo ang aking ama. Pagkatapos na huhulihin mo ang mga kriminal habang isinasabak ang iyong buhay.
At sa buong oras ay sinusubukan kong maunawaan kung sino ka. At alam mo kung sa anong konklusyon ako dumating? Tahimik si Christina natatakot na pag-asahin ang sandali. Ikaw ang pinakamatapang, at pinakatapat na tao sa lahat ng kilala ko. At ayaw kong simpleng manirahan kasama mo. Gusto kong maging iyong pamilya tunay. Kumuha siya mula sa bulsa ni isang maliit na velvet na kahon. Binuksan ito. Sa loob sa itim na unan ay nakalagay ang isang singsing manipis, marunong, na may isang maliit na brilyante hindi nakasisilaw, hindi nakafansi tapat, tulad niya mismo. Christina Andres Santos. Punong inspektor ng NBI takot ng mamanloloko at pagmamahal ng aking buhay. Pakikisamahin mo ba ako? Tumingin si Christina sa singsing sa kanyang nakamay sa kanyang mukha bukas, mahina, puno ng pag-asa. At sa sandaling ito, lahat ng kanyang pagdududa, lahat ng inisip tungkol sa kawalan ng saysay ng sistema, tungkol sa kapangyarihan para sa kapangyarihan, lahat ng iyon ay umatras. Hindi nawala nananatili sila sa isang sulok ng kamalayan, tulad ng background na ingay. Ngunit dito at ngayon, sa silid na ito, kasama ang taong ito may saysay. Simple, ordinaryo, tunay. Pagmamahal. Pamilya, tahanan. O, sinabi niya. At hindi nanginig ang kanyang boses. Hindi umiyak ang punong Inspektor Santos ngunit ang maluha mapanganib, mainit ay dumausdos sa kanyang napisngi. O. Ramil Montero. O. Sinuotan niya ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang ayos parang ginawa para sa sukat. Pagkatapos ay niyakap niya siya mahigpit, hanggang sa sumakit ang mga tadyang. At niyakap niya siya bilang sagot. Iniisip mo ba kung paano tutugon ang nanay? Bulong ni Ramil. Isinandal ang kanyang mukha sa kanyang buhok. Kahit alin sa dalawa? Tawa ni Christina sa gitna ng luha. Dalawang iyon. At nagsimula silang ngumiti ng makasama, ang ngiting iyon na nangyayari lamang sa tunay na masasayang tao. Si Melissa, sa lungkat sa makatakot, ay naktuhon ng hindi inaasahan. Nang ipahayag ni Ramil ang pakikisamahan nila sa pamilyang hapunan, tumayo siya, lumapit kay Christina, at inalis mula sa kanyang lig ang isang taling perlas ang parehong perlas na suot niya noong unang hapunan na iyon. Ito ay pamanang ng pamilya. Sinuot ito ng aking ina, ngang lola ko ngayon ay sa iyo na. Hinang Melissa, hindi ko ito maring. Maari at gagawin mo. At huwag mo ng tawaging ginang Melissa. Para sa iyo, ako ay Nanay Melissa. Nagiyak si Nena sa tabi. Itinaas ni Eduardo ang kanyang baso. Para sa pamilya ang tunay na pamilya. Itinakdang ang kasal para sa taksibol. Iginiit ni Christina ang isang simpleng seremonya. Mga malapit na tao lamang. Walang 300 bisita, walang nalimusin at libo-libong kalapati. Kaget na sumang-ayon si Ramil. Kahit sa LCRO, kahit sa tuktok ng bundok, kahit sa ilalim ng tubig basta nandito ka. Si Melissa, Totu, ay nagsimulang mag-organisa ng malaking paghahanda ngunit si Nena, hindi inaasahang nagpakita ng karakter, ay malambot ngunit matibay na pinigilan siya. Melissa, huwag na ang paputok. Ang importante ay ang tao, hindi ang restauran. Nagbukas si Melissa ang bibig para tumanggi ngunit nakita ang tingin ni Eduardo at nanahimik. Isang matalinong lalaki ang nakakaalam kung kailan huwag makialam. Matagal na naalala ni Christina ang gabing iyon nang unang tunay niyang naramdaman ang sariling bahagi ng isang pamilya malaki, maingay, hindi madaling pamahalaan. Isang pamilya kung saan ang dating high society queen ay nagtuturo sa dating nurse kung paano gumawa ng merengue. Kung saan ang tagapagtatag ng isang korporasyong imperyo ay naglaro ng tongits kasama ang isang punong inspektor. Kung saan ang isang tagagawa ay nahugas ng plato habang ang kanyang kasintahan ay sinusuri ang pahayag ng testigo. 2 linggo bago ang kasal, inilabas ni Tamara si Christina sa isang coffee shop. Boss, kailangan kitang seryosong kausapin. Nagbantay si Christina. Ano ang nangyari? Wala namang masama. Kabaliktaran nagalok si Cole. Gripon na pangasiwaan ko ang iyong departamento. Ano? Kapag nagbakasyon kapag katapos nege kasal at hindi mo naman iwan ang trabaho, di ba? Hindi. Kaya yon. At sa tingin niya ay kailangan mo ngang opisyal na deputy at inalok niya ako. Tahimik si Tamara. Tamara, karapat-dapat ka sa posisyong ito ng higit sa kahit sino. Hindi para doon ka tumawid sa akin, Christy. Seryosong tumingin si Tamara sa kanya nang wala ang karaniwang ironi. Naalala mo ang aming pag-usap nang sinasabi mo na hindi mo maintindihan kung bakit ang lahat na ito na ang sistema ay walang saysay, na kaya nga tao na mag-organisa ng mag-isa, na ang gestado ay balakid lamang. Naalala ko. So, hindi ako nagtalo nun dahil nasa emosyon ka. Ngunit ngayon ay sasabihin ko sa iyo tama ka at mali ka rin.
Basura ang sistema toto ito. Ito ay korupto, hindi epektibo, madalas na malupit. Ngunit ang mga taong nagtatrabaho sa loob nito ng tapat ikaw, si Chol. Gripon, si Sumailo na nag-alay ng kanyang buhay kayo ang dahilan kung bakit ito kahit ano paman. Hindi dahil ang sistema ay mabuti, kundi dahil hindi ninyo ito pinapahintulutang maging ganap na halimaw. Si Chasas ay nakulong hindi dahil gumagana ang sistema, nakulong siya dahil ikaw ay nagtatrabaho. Nararamdaman mo ba ang pagkakaiba? Nararamdaman ko. Kaya huwag mag-imbento. Kailangan ka dito sa imperpektong, baluktot, mangmang na sistema na ito dahil kung wala ka, mas baluktot at mangmang pa ito. Ngumiti si Christina. Tamara, nag-isip ka na bang maging motivational speaker? Pumunta ka. Naganap ang kasal sa unang araw ng Abril. Nagbiro si Christina pagkatapos na ang araw ng foolishness ay ang perpektong petsa para sa isang pulis na nagpakasal sa isang tagagawa. Ang umaga ay maalwan, mainit, na may amoy ngang unang berdeng dahon. Nakatayo si Christina sa harap ng salamin sa bestidang hindi puting-puti, masalanggori ivory ang kulay, simple ngunit elegante. Sa kanyang ligang herlum na perlas ni Melissa. Sa tabi niya ay nagtatalikod si Nena at si Tamara. Inayos ng nanay niya ang belo, inayos ni Tamara ang makeup. Parehong nagbibigay konseho na nakakasalungatan sa isa't isa at patuloy na nagtatalo. Ginang Nena, ang belo ay dapat ibaba. Ganito. Tamara. Ang belo ay isang atribut, hindi isang kurtina. Hayaan mo itong maging mas magaan. Pero maring matangay sa hangin. O naman. Maganda rin naman. Nakikinig si Christina sa kanilang away at ngumingiti. Ito iyon ang kanyang kaligayahan. Hindi malakas, hindi maringal, tahimik, pangtahanan, tunay. Ang seremonya ay naganap sa isang maliit na salang City Hall. Kakaunti ang nabisita si Eduardo at si Melissa Montero, ang nanay niya, si Tamara bilang pinakamatalik na saksi, si Col. Gripon kasama ang kanyang asawa, at ilang malapit na kaibigan ni Ramil. Nang pumasok si Christina sa sala, ang si Ramil nakatayo sa tabingang mesa ng rehistrador ay napatigil. Sa kanyang muka ay isang ekspresyon ng napakagandang pagtataka at hindi si Christina makapahinga. Tumingin siya sa kanya parang nakita niya siya sa unang pagkakataon. Hindi parang nakita niya siya sa wakas ng tunay. Sa tradisyonal na tanong pumayag ba siya, sumagot si Christina tulad ng pinagsamantalahan niya. Malinaw, kumpiyansa. O, si Ramil ngumingiti hanggang sa parehong tainga niya. Higit pa sa o. O, ngumiti ang rehistrador, isang matandang babae na may malambot na mukha. Binabati ko kayo. Maari na kayong humalikan ng nobya. Hinalikan niya siya ng ganon na si Tamara ay sumipol, si Melissa ay tinambalang ngang palat ang mukha, at si Col. Gripon ay umiling at lumingon, itinatago ang kanyang ngiti sa kanyang bigote. Matapos ang seremonya, lahat ay pumunta sa isang restauran hindi marangyaw, ngunit masinsin, na may pugon at musikang buhay. Maingay at masaya sa mesa. Si Col. Gripon. Nanaantik pagkatapos ng ikatlong baso, ay nagtostada. Para kay Christina Andres Santos ang nag-iisang punong inspektor na nagawa nilang parehong may kulong ang isang kriminal at magpakasal sa isang taon. Mapait. Nagdagdag si Tamara. Para kay Ramil ang nag-isang lalaki na hindi natakot na magpakasal sa babaeng may baril. Respeto. Lumapit ang nanay niya kay Christina nang lumabas siya sa terasa para huminga. Christy, kinuha ni Nena ang kamay ng kanyang anak. Ipinagmamalaking ang tatay mo. Napakataas. Nay, hindi, pakinggan mo. Buong buhay ko'y natatakot para sa iyo mula ng araw na sinabi mong pupunta ka sa pulis. Bawat araw na natatakot, bawat gabi. Ngunit ngayon, habang tinitingnan kita naiintindihan ko, nahanap mo ang iyong lugar. Hindi lang sa pulis, hindi lang sa tabi ni Ramil, nahanap mo ang iyong sarili. Niyakap niya ang kanyang anak. At labis na mahal kita, punong inspektor. Yumukot si Christina sa nanay niya, at pinayagan ang sarili na gawin ang hindi pinahintulutan ng punong inspektor Santos. Umiyak. Tahimik, nang walang tunok, tumatalong lang ang mga luha sa kanyang pisngi at nahuhulog sa balikat ng nanay niya. Luha ang kaluwagan, pasasalamat, kaligayahan, at pait para sa ama na hindi nakarating, para sa mga taon ng kalungkutan, para sa kasinungalingan na halos nagsirang lahat. Ngunit ito ay mapagpalayang pait. Pait ng isang gamot na nagpapagaling kahit nasusunog. Lumapit si Ramil sa kanila. Nang makita ang naluha, tahimik niyang niyakap ang dalawa. Ganun sila nakatayo sa terasa, dalawang babae at isang lalaki, habang nagtatawa ang mabisita sa sala, tumutuktok ang musika, at nagpapatuloy ang buhay. Bagong buhay mas mabuti. Lumipas ang 6 na buwan. Ang tag-araw ng taong iyon ay naging espesyal na mainit.
Si Christina, bumalik mula sa kasal na bakasyon, ay nagpatuloy niya trabaho sa kagawaran. Ang kaso ni Chasas ay pumasok sa mga aklat-aralin bilang isang halimbawa ng matagumpay na investigasyon ng komplikadong krimen sa ekonomiya. Binigyan si Christina ng ranggo ng punong inspektor. Personal na ipinagbigay ni Cole. Gripon ang mabagong shoulder patch at, sa alaala ng buong kagawaran, ay ngumiti. Naging opisyal na deputy ni Christina si Tamara at, ayon sa makasamahan, ay naging pangalawang lobo. Si Sumailo Malaya mula sa takot ay nagretiro at lumipat na mas malapit sa kanyang anak, na bumalik mula sa serbisyo. Si Eduardo Montero, nang matanggap ang katibayan ng partisipasyon ni Chasas sa kanyang pagkidnap, ay sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan. Ngayon ay maaari na nating mabuhay ng hindi umalingaw-ngaw, sinabi niya. At sa unang pagkakataon sa 3 taon, ang kanyang mukha ay tunay na mahinahon. Si Melissa sa pagkagulat ng lahat, kasama ng kanyang sarili ay nagka-interes sa philanthropy. Kasama si Nena, ang nanay ni Christina, ay nag-organisa sila ng isang pondo ng tulong para sa mga pamilyangan opisyal ng pulisyang namatay sa tungkulin. Sa alala ni Andres Santos nakalagay sa mga dokumento. Nang malaman ni Christina, matagal siyang hindi makapagsalita, nakatayo lang at tumingin sa logoong pondo, kung saan ay nakalagay ang pangalan ng kanyang ama. Si Ramil na na-inspire ngang buong kwentong ito ay nagsimula ngang proyektong tinatawag na tahimik na tahanan, ang pagtatayo nga abot kayang pabahay mula sa mga dekalidad na materyales, na may malinaw na pagulat at sa mga tunay na presyo. Nagtayo, si Chasas enge mga bahay na gumuguha. Magtatayo ako enge mga tatagal eng 100 taon. Ang unang gusali, ay itinayo noong taglagas. Nag-invest si Eduardo. Tahimik na pinamahalaan ni Christina ang legal na bahaging proyekto. At tungkol sa gabing pag-usap sa kusina tungkol sa estado, tungkol sa kapangyarihan, tungkol sa saysay, hindi na bumalik si Christina sa paksa nito. Hindi dahil nahanap niya ang nasagot sa lahat ng tanong, hindi patuloy pa rin niyang nakikita ang imperpeksyon ng sistema, patuloy na nagagalit sa burokrasya at korupsyon, patuloy na minsan ay nahuhuli ang sarili sa iniisip na ang pagtakbo sa bilok ay hindi matatapos. Ngunit ngayon ay may isang bagay siya, nawala nun. Pamilya, mga taong dahil sa kanila ay sulit ang pakikipaglaban. Hindi ang abstraksyong katarungan kundi mga konkretong mukha, konkretong kapalaran. Si Ramil, ang nanay. Si Eduardo. Si Melissa. Si Tamara. Si Cole. Gripon. At ang mga taong dahil sa kanya ay makakatanggap ng kanilang mga apartment at ang mga ipoprotektahan niya bukas at sa mga susunod na araw. Ang sistema ay hindi magbabago sa isang gabi. Ngunit kung araw-araw ay gagawa ng kahit isa man lamang tapat na hakbang bato sa bato, tisa sa tisa maaring magtayo ng isang bagay na tunay. Tulad ng isang tahanan. Tulad ng isang pamilya. Isang linggong umaga, pinupunong araw ang kusinang gintong liwanag. Nakatayo si Christina sa bintana, hawak ang isang tasa ng kape. Sa mesa si Ramil ay nagbabasa ng pahayag. Mula sa silid ng panauhin ay maririnig ang boses ng nanay niya nakikipag-usap sa telepono kay Melissa. Nagtatalo sila tungkol sa resipe ng bibingka ng parang nakasalalay sa usapang ito ang kapalaran ng buong mundo. Sa tabi ng windowsill ay nakalagay ang notebook ni Christina, nakabukas sa pahina kung saan nakasulat ng kanyang kamay, bagong kaso. Akusado. Deputy Director ng Department of Transportation. Pinaghihinala ang pagnanakaw. Hindi natatapos ang trabaho. Ang Chasas ay hindi maubos. Ngunit ngayon ay alam ni Christina hindi siya nag-iisa. At binabago nito ang lahat. Christy, tinawag siya ni Ramil, hindi pa itinaas ang tingin mula sa pahayag. Narito ang nakasulat, nominahan ka para sa isang departamental na parangal para sa tapang at profesionalismo. Alam mo ba iyon? Alam ko at nanahimik. Ugali. Itinaas niya ang tingin mula sa pahayag at tumingin sa kanya ng ngiti na iyon parang pulot, mainit, mapapagahang alay. Punong inspektor, imposible kang tao. Mula noong nakaraang buwan, Coronel, itinutuit niya. Coronel. Umiling siya. Alam mo ba, nang makita kita noong gabi na iyon sa daan basa, may sugat na tuhot, walang napapaisip sa akin na ang aking magiging asawa ay isang pulis na tigil siya. Na magiging pinakamasayang tao sa mundo. Ibinaba niya ang kanyang tasa, lumapit sa kanya, at hinalikan siya sa tuktok ng ulo. Narinig ang lungsot sa labas ng bintana. Milyon-milyong buhay. At sa gitna ng lahat, isang babae na araw-araw ay lumalabas ng tahanan para gawing medyo mas maganda ang mundo. Hindi perpekto, simpleng medyo mas maganda. At ayon ay sapat na.